Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ng ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1451 hanggang 1470. Kabanata 1451. Nang makitang iginuhit ni James ang kanyang Blade of Justice, napilitan si Delaney na magtanong, Mr. Kayden, yan ba ang Blade of Justice mo? Oo. Tumanggaw si James sa kanya. Sinulyapan ni Delaney ang mukhang payak na espada sa kamay ni James. Napaisip siya sandali at sinabing, mula sa ano? Naiintindihan ko, ang espadang ito ay isang maalamat na espada na ginawa ng mga swordsmith mula sa buong mundo noong panahon ni King Quavon. Ang espada ay nilalayong kumatawan sa ganap at pinakamataas na kapangyarihan. Noong sinaunang panahon, ang may hawak nito ay maaaring pumatay ng hindi muna binibigyang katwiran ang kanilang mga aksyon. Ito ay isang pambihirang espada. Nabasa ko ang mga tala tungkol dito sa mga sinaunang aklat. Matapos bumagsak ang dinastiya, nawala ang espada, at kalaunan ay nauwi ito sa isang master swordsmith. Natatakot ang panday ng espada na mahulog ito sa mga kamay ng masamang tao at magdulot ng panganib sa mundo. Kaya, gumamit siya ng mga espesyal na materyales upang muling ihagis ang espada at hindi na nagpatuloy sa panghuling pagpipino. Ganun ba? Namangha si James sa impormasyong ibinahagi ni Delaney. Alam niya ang kasaysayan ng Blade of Justice ngunit hindi niya alam na mayroon pa itong cast sa paligid ng talam nito. Bahagyang tumanggaw si Delaney, Ma'am. Sinasabing ito ay nilagyan ng kakaibang material para itago ang tunay na talas ng espada. Gayunpaman, hindi ako sigurado tungkol sa katotohanan ng pahayag na ito. Nabasa ko lang ito minsan sa isang sinaunang libro na walang pamagat. Maaaring peke ito dahil kung ang espadang ito ay kapareho ng dynasty na iyon, hindi ito magiging Blade of Justice ni Saul. Sa halip, ito ay pag-aari ng isa pang nangungunang martial artist noong panahong iyon. Mariing pinagmasdan ni James ang espada sa kanyang kamay. Mukha lang itong ordinaryong espadang bakal. Bukod sa pagkakaroon ng matalas na gilid, tila walang espesyal dito. Nag-isip siya sandali at nagtanong, babanggit ba nito kung paano bumaba sa cast? Sumagot si Delaney, ipakita mo sa akin ang espada. Inabot ni James ang Blade of Justice. Kinuha ito ni Delaney, dinama ang bigat nito sa kanyang mga kamay, at siniyasat ang hitsura nito. Ang espada ay hindi mabigat at itinuturing na magaan kumpara sa iba pang maalamat na mga espada, ngunit mayroon itong bahagyang mas makapal na talam. Baka totoo ang mga kwentong iyon. Matapos suriing mabuti ang espada, sinabi ni Delaney, isang mahiwagang material ang tumatakip sa talam ng espada. Kung tama ang pagkakaalala ko, kailangan mong i-concentrate ang true energy para masira ang cast na tumatakip sa espada. Ganun ba? Pagdududa ni James. Oo, ito nga, dapat mong subukan ito, Mr. Kayden. Ipinasa ni Delaney ang Blade of Justice pabalik kay James. Kinuha ni James ang espada at pinaandar ang Heavenly Breath. Ang kanyang true yang energy ay dumaan sa kanyang mga meridian at tumutok sa kanyang palad, na nagiging matindi at puro true energy na kumikinang na parang gininto ang liwanag. Inilabas niya ang enerhiya, at ang gintong liwanag ay nasisipsip sa Blade of Justice. Sa sandaling iyon, ang Blade of Justice ay kumikinang ng maliwanag, at ang gininto ang sword energy ay lumabas mula rito. Gayunpaman, walang ibang nangyari maliban doon. Habang nawawala ang true energy ni James, nawala din ang sword energy. Hindi sa ganoon. Nagsimulang magpaliwanag si Delaney, ibinubuhos mo lang ang iyong true energy sa espada at ginagamit ito bilang isang medium para bumuo ng sword energies. Dapat mong gamitin ang iyong true energy para tamaan ang sariling talam ng espada. Nang marinig ito ni James ay nag-alinlangan. Hindi siya sigurado kung ang kanyang espada ay makatiis sa isang direktang hampas na puno ng kanyang true energy. Paano kung masira ang Blade of Justice pagkatapos ng isang tama? Sigurado ka,
Napatingin si James kay Delaney. Malinaw na nakasulat sa mukha niya ang kawalan ng katiyakan. Medyo positibo ako na ito ang kailangan para maalis ang cast. Sige, magtitiwala ako sa iyo dahil naniniwala ka dito. Pinili ni James na magtiwala kay Delaney. Inihagis niya sa hangin ang Blade of Justice, at lumutang ito paitaas. Mabilis na itinulak ni James ang kanyang palad pasulong, at isang malaking halaga ng True Energy ang lumabas mula rito, na tumama sa Blade of Justice. Klang, klang, klang. Ang Blade of Justice ay hindi inaasahang matibay. Kahit na si James ay isang 8th rank Grandmaster, ang kanyang True Energy ay hindi natapos na makabasag ng espada. Ang kanyang True Energy ay tumama sa Blade of Justice, at isang malutong na tunog ang umalangaw-ngaw sa hangin. Isang crack ang nagsimulang mabuo sa Blade of Justice pagkatapos kumuha ng ilang dosenang magkakasunod na hit mula kay James. Habang nabuo ang maliit na bitek, isang nakasisilaw na sword light ang sumikat mula sa loob ng espada. Malapit nang mabuksan ang cast. Excited na sigaw ni Delaney. Tinitigan niya ang Blade of Justice na lumulutang sa hangin. Ang maalamat na espada ba ng Malenia ay malapit nang magbunyag ng tunay nitong anyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1452. Nabuo ang bitek sa panlabas na layer ng Blade of Justice. Isang nakasisilaw na sword light ang sumikat mula sa loob ng bitek. Ito ay isang nakakabulag, gininto ang sword light. Ang tanawin sa harap nila ay tila isang maliit, gininto ang araw na lumulutang sa himpapawid, sa harapan nila. Naningkit ang mga mata ni James sa tanawing ito. Dala-dala niya ang Blade of Justice sa lahat ng oras na ito ngunit hindi naghinala na may nakatagong sikreto dito. Kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay, bumalik sa kanya ang Blade of Justice na lumulutang sa ere. Hinawakan niya ang espada at tinignan ito ng mabuti. Sa wakas ay napansin ni James ang panlabas na cast sa Blade of Justice. May ilang bitek sa cast. Dinagdagan niya ang lakas na ginagamit niya para hawakan ito at pilit na binasag ang panlabas na saplot nito. Ang mga bitek ay unti-unting lumaki. Sa wakas, gumuho ang cast at inihayag ang tunay na anyo ng Blade of Justice. Ang mga mahiwagang pattern ay tila inukit sa talam ng espada. Sa maingat na inspeksyon, ang pattern ay maaaring makilala bilang isang parang buhay na dragon. Sa pagtingin sa mahabang gininto ang espada sa kanyang kamay, tumibok ang puso ni James sa pananabik. Lumapit sa kanya si Delaney at tuwang-tuwang sinabing, "Congratulations, Mr. Kayden. Nagawa mong matuklasan ang sikretong nakatago sa Blade of Justice. Ito siguro ang totoong hitsura nito." Naramdaman na ngayon ni James na ang Blade of Justice ay iba sa ibang mga espada. Dati, ang Blade of Justice ay parang isang pangkaraniwan at walang kinang na piraso ng bakal, ngunit ngayon ay nararamdaman na niya ang isang kapansin-pansing kapangyarihan mula rito. Ang kapangyarihan ay nagpakilos sa tunay na enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Ngayon gamit ang tunay na Blade of Justice, ang lakas ng 13 Heavenly Sword Technique ay walang alinlangan na tumaas ng malaki. Maraming salamat, niloko ni James si Delaney at taos pusong nagpasalamat. Kung hindi para sa kanyang gabay at kaalaman, hindi niya malalaman na ang Blade of Justice ay sakop ng isang panlabas na cast, at hindi rin niya malalaman kung paano ilalabas ang tunay na potensyal nito. Dapat mong ipagpatuloy ang iyong pagsasanay. Sinubukan ni Delaney na hindi makahalata kay James at bahagyang umatras. Agad na naudyukan si James na subukan ang kanyang bagong sandata at itinaas ang bagong pinakawalan na Blade of Justice. Tumayo siya sa tuktok ng Mount Thunderpass at pinatay ang 13 Heavenly Sword. 13 sword energies ng sabay-sabay na sumabog at nag-crisscross sa gitna ng hangin, na nagmumula ng nakakatakot na kapangyarihan. Samantala, nakatanaw si Delaney sa malayo. Bakas sa kanyang magandang mukha ang pagtataka. Hindi ko inaasahan na si Mr. Kayden ay nakabisado na ang 13 Heavenly Sword sa murang edad. Sa kanyang potensyal, tiyak na mapapatawag niya ang napapabalitang ika-14 na espada na kayang yumanig sa langit at lupa. Pagkatapos magsanay ni James ng isang beses, tinawag niya itong isang araw. Ang kanyang katawan ay dahan-daang lumutang pababa mula sa langit at mariing bumagsak sa lupa. Lumapit si Delaney at naguguluhan na sinabi, "Mr. Kayden, wala ka bang nakitang kakaiba tungkol sa 13 Heavenly Sword Technique na iyong pina-practice?" Anong ibig mong sabihin?
Natigilan si James sa tanong niya. Natutunan niya ang pamamaraan mula kay Bennett. Kahit na matapos ang pagsasanay nito sa loob ng mahigit isang buwan, halos hindi niya naabot ang Second Sword Realm ng 13 Heavenly Swords. Para sa iba, nakaramdam siya ng inspirasyon at sa wakas ay naunawaan niya ang sining sa likod ng 13 langit na espada. Iniunat ni Delaney ang kanyang mga daliring balingkinitan, hinaplos ang kanyang baba, at nag-isip na kumunot ang kanyang mga kilay. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahan siyang nagsalita, hindi ko pa nakita ang totoong 13 Heavenly Sword dati, ngunit nabasa ko sa ating mga sinaunang talaan na ang ninuno ng mga Kaden ay ang pinuno ng 4 na opisyal na nagsilbi sa Prinsipe ng Orchid Mountain. Isa siyang makapangyarihang martial artist, ngunit tiyak na may higit pa sa 13 Heavenly Sword kaysa sa simpleng pagpapatawag ng 13 Sword Energies. Nilinggan niya si James at sinabing, ang pagtawag sa 13 Sword Energies ay simple kung mayroon kang kaunting pangunawa sa swordsmanship at nagtataglay ng makapangyarihang true energy. Maaari mong ibahin ang iyong true energy sa 13 Sword Energies, ngunit kung iyon lang ang mayroon sa teknik, ang 13 Heavenly Sword ay hindi karapat-dapat na ituring bilang ang pinakamakapangyarihang sword technique sa mundo. Ang mga salita ni Delaney ay nagbigay kay James ng maraming bagay na dapat isaalang-alang. Ang kanyang pangangatwiran ay mabuti at wala siyang mahanap na anumang bagay upang kontrahin ang kanyang argumento. Tanong ulit ni Delaney, Mr. Kaden, maaari mo lamang ay execute ang sword energies ngunit hindi mo makontrol ang mga ito ng malaya, tama? Oo, tumanggol si James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1453. Medyo bago pa rin si James sa mga konsepto ng swordsmanship. Bagamat madali niyang mailabas ang 13 sword energies, hindi niya makontrol ang mga ito ayon sa gusto niya. Nagpatuloy si Delaney. Alam kong hindi ka pa naging martial artist sa loob ng mahabang panahon at kamakailan lamang ay natutunan mo lamang ang tungkol sa mga diskarte sa espada. Ang tanging payo na maibibigay ko sa iyo ay ang pagsasanay ay nagiging perpekto. Wala akong masyadong alam tungkol sa 13 Heavenly Swords bukod sa ito ang pinakamahusay na sword technique sa mundo at ang ika-14 na espada ay napakalakas. Naitala ng sinaunang aklat ng Mount Thunder Sect na ang 13 at sword sa loob ng pangalan ng teknik ay mga pangalan lamang. Ang pangunahing kakanyahan ng pamamaraan ay ang salita, makalangit. Ang salitang langit ay nilayon upang ihatid ang absolutismo at kawalan ng kakayahan. Ito ay isang nakamamanghang pamamaraan na may kakayahang ibalik ang anumang sitwasyon. Ibinahagi ni Delaney kay James ang impormasyong nabasa niya tungkol sa 13 Heavenly Swords. Nang marinig ito ni James ay napaisip ng malalim. Maya-maya, lumingon ulit ito sa kanya. Nabasa mo ba ang lahat ng ito sa iyong mga sinaunang aklat? Oo, tumango si Delaney, ngumiti, at sinabing, hindi lamang naidokumento ng aking sekta ang mga nakaraang kaganapan at mga diskarte sa martial arts sa loob ng nakalipas na 1,000 taon, ngunit mayroon din kaming magandang relasyon sa omniscient deity. Noong bata pa ako, madalas akong bumisita sa Jade Sect. Tumagilid ang ulo ni James sa hindi pamilyar na termino. Jade Sect, ano iyon? Ito ay isang neutral na sekta na itinatag ng omniscient deity at ito rin ang intelligence network ng sinaunang martial world. Kumakalat sa buong mundo ang intelligence network ng Jade Sect. Sa loob ng 1,000 taon, walang hindi alam ng omniscient deity. Ang omniscient deity ay isang titulong ibinigay sa bawat pinuno ng sekta ng henerasyon sa Jade Sect, muling paliwanag ni Delaney. Nakikita ko, biglang natauhan si James. Hindi niya malalaman na may ibang sekta na tinatawag na Jade Sect o tungkol sa omniscient deity sa sinaunang martial world kung hindi pa ito binanggit ni Delaney sa kanya. Gayunpaman, hindi niya itinuloy ang pagtatanong tungkol sa mga ito. Sa halip, nagpatuloy siya sa pagtatanong tungkol sa 13 Heavenly Sword at sa ika-14 na sword ng teknik. Ang ika-14 na espada, umiling si Delaney at sinabing, wala akong masyadong alam tungkol dito. Bukod sa isang maikling pagbanggit, ang ating mga sinaunang aklat ay walang mga detalyadong tala ng ika-14 na espada. Sumulyap siya kay James at ngumiti ng nakakaloko. Mas mababa ang swordsman ko kaysa sa iyo, Mr. Kaden. Ang mga bagay na sinasabi ko sa iyo ay maaaring hindi ganap na tumpak. Dapat ipagpatuloy mo ang pagsasanay gaya ng dati. Ma'am, sige, tumanggol si James.
Hindi na siya nagtanong pa pagkatapos noon. Naka-lotus position si James sa lupa at nakapikit. Ang espada ay gumagalaw mula sa 13 heavenly swords na kumislap sa kanyang isipan. Sa isip niya, inulit at ginampanan niya ang bawat galaw. Ang imahinasyon ng tao ay walang limitasyon, at ang utak ng tao ay isang bagay na walang hanggan. Maaaring isipin ng isa ang anumang bagay. Sa sandaling iyon, nawala si James sa kanyang sarili sa kanyang pag-iisip. Hindi nagtagal, nagsimulang lumiwanag ang kanyang isip. Ang kanyang tren ng pag-iisip ay naanod mula sa pamamaraan ng espada, unti-unting pumapasok sa isang misteryosong estado. Sa ilalim ng ganitong estado, nagsimulang maglaro sa kanyang isipan ang mga galaw ng espada na iniisip niya ilang sandali ang nakalipas. Ang 13 heavenly swords at higit sa 1,000 galaw ng Polaris sword art ay lumitaw mula sa kanyang mga alaala. Ang lahat ng hindi mabilang na pamamaraan na ito ay umiikot sa kanyang ulo. Nang makitang nagtatangka si James na biglang magkaroon ng paghahayag, tahimik na tumabi si Delaney at hindi siya ginambala. Samantala, isang babae ang nakatayo sa isang bangin sa tapat ng bundok. Nakasuot siya ng maluwag na itim na damit at may maskara sa kanyang kamay. Napakaganda ng kanyang walang kamali-mali na mukha, at sino mang lalaki ay mabibighani sa kanyang hitsura. Ito ay walang iba kundi si Thea. Sa sandaling umalis si James sa kabisera, si Thea ay sumugod sa Southern Plains at nakarating sa Mount Thunder Pass bago siya. Palihim niyang pinagmamasdan siya at napansin din na sinundan siya ng anak ng pinuno ng Mount Thunder sect sa Southern Plains. Sa sandaling iyon, hindi masaya o malungkot ang magandang mukha ni Thea. Nakatuon lang siya ng husto sa kabaligtaran na tuktok ng bundok. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1454. Sa sandaling lumitaw si James sa saklaw ng Mount Thunder Pass, agad siyang nakita ni Thea. Palihim niyang pinagmamasdan siya. Naibsan ang nag-aalalang puso ni Thea nang makita niyang may kalayuan si James kay Delaney. Isang tao ang nakatayo sa likod ni Thea. Kasing tangkad ng lalaki si Thea at nakasuot din ng malaking itim na roba, na may suot na maskara sa mukha. Ano ang resulta? Matapos pagmasdan ni Thea si James saglit, hinarap niya ang lalaki sa likod niya na may kasamang tanong. Guro, wala pa kaming nakitang kain na hinala. Sa ngayon, wala pang lumalapit sa Mount Thunder Pass. Sige, ipagpatuloy ang pagsubaybay sa iyong mata. Pagkatapos magsalita ni Thea, tumalikod na siya at umalis. Nakaupo si James sa talampas ng Mount Thunder Pass sa loob ng 3 araw. Wala siyang naubos, ni hindi gumalaw ng 1 pulgada sa loob ng 3 araw na iyon. Siya ay kasing tahimik, nakaupo sa open space sa tuktok ng bundok. Samantala, 3 buong araw ding nakatayo si Delaney. Biglang nagmulat ng mata si James. Sa isang haltak ng kanyang katawan, inilabas niya ang Blade of Justice at nagsimulang magsanay ng kanyang sword technique sa open space. Ang kanyang espada ay kumislap kasabay ng kanyang mga galaw ng katawan. Isang serye ng mga diskarte sa espada ang isinagawa. Ang kanyang katawan ay patuloy na lumilipad sa buong lugar. Tahimik na pinapanood siya ni Delaney na nagsasanay. Nakatutok ang mga mata niya kay James. Sa takot na baka makaligtaan siya, tinitigan niya ito ng mabuti habang nagsasanay ito. Noong una, nakakasabay pa rin ang kanyang mga mata sa mga galaw ni James, ngunit unti-unti, nahihirapan siyang makakita ng malinaw. Nakita lang niya ang after image niya at ang espada nito na gumagalaw sa hangin. Ipinagpatuloy ni James ang kanyang sword technique. Makalipas ang ilang oras, sa wakas ay tumigil na siya. Itinakip niya ang Blade of Justice sa scabbard nito at binawi ang kanyang lakas. Nang makita siyang huminto, sumugod si Delaney at nagtanong, Mr. Kayden, ang ginawa mo ay hindi ang 13 heavenly swords, ngunit ito ay may pagkakahawig dito. Anong klaseng sword technique iyon? Hindi pa nasaksihan ni Delaney ang 13 mga espada sa langit ngunit nakita niya si James na gumanap nito. Ang mga diskarteng ipinakita ni James ilang sandali ang nakalipas ay nagpakita ng mga bakas ng 13 langit na espada. Hindi ko rin alam. Napangiti ng awkward si James. Nakaupo lang siya ng ilang araw, at hindi mabilang na mga diskarte sa espada ang pumasok sa kanyang isipan. Ang gulo-gulong mga imahinasyon ay nagtulak sa kanya na isama ang 13 langit na mga espada sa Polaris sword art at isagawa ito sa isang kapritsyo.
Pumikit si James at inalala ang sunod-sunod na paggalaw ng espada na katatapos lang niyang gawin. Habang inaalala ang mga galaw, lalo siyang nakaramdam ng hiya. Ang gulo. Hindi ito ang 13 Heavenly Swords o ang Polaris Sword Art. Ito ay ganap na naiiba at mas mababa kaysa sa 13 langit na mga espada. Nagkomento si Delaney, bagaman hindi ko makita ng malinaw ang huling bahagi, masasabi ko sa simula ng pagkakasunod-sunod na ito ay isang masalimuot na estilo ng espada. Iniisip ko kung gaano kalalim ang iyong pag-unawa. Pag-unawa, anong pang-unawa ang ibig mong sabihin? Umiling si James at nagpatuloy. Ang aking pag-unawa sa swordsmanship ay simpleng pagsasanay sa kung ano ang nakasulat sa manual. Hindi iyon gagana. Umiling si Delaney, sinabing, Mr. Kayden, bilang isang eskrimador, dapat kang magsikap na bumuo ng iyong sariling pangunawa. Ang paraan ng espada ay malawak at malalim. Ang ilang mga tao ay nakatuon sa bilis, ginagawa ang kanilang mga diskarte sa espada ng mas mabilis hanggat maaari upang masira ang anumang iba pang mga diskarte sa espada. Ang ilang mga tao ay nakatuon sa kagalingan sa maraming bagay, na pinagtagumpayan ang kanilang mga kalaban ng may lakas. Samantala, ang ilan ay nakatuon sa pagkalikido, paliwanag ni Delaney. Kunin ang 13 makalangit na espada, halimbawa. Ang pamamaraan ay nahahati sa 2 kaharian. Nakatuon ang First Sword Realm sa sword moves, na kasing bilis ng pag-iilaw at hindi mahuhulaan. Gayunpaman, iba ang Second Sword Realm, na nangangailangan ng performer na baguhin ang makapangyarihang true energy sa sword energies, na walang kapantay kapag ipinaraise sa bihasang swordsmanship. Kapag naghiwalay ang dalawa, magkaibang sword technique sila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1455. Hindi niya inaasahan na ang isang dalagang tulad ni Delaney ay magkakaroon ng ganoon kalalim na pag-unawa sa martial arts. Ang pag-aaral ay hindi ang pinakamahalagang aspeto. Bagamat ang pag-aaral ng mga diskarte sa martial art na nilikha ng mga ninuno ay isang maingat na pagsisikap, kakailanganin mong lumikha ng iyong sariling pamamaraan ng lagda upang maging pinakamahusay sa mga martial artist ng henerasyong ito. Kailangan mong likhain ang pamamaraan na pinakamahusay na kumakatawan sa iyo. Humanga si James sa mga kakayahan ni Delaney sa pagsusuri. Siya ay hindi kapani-paniwalang matalino at may malawak na pangunawa sa martial arts. Pagkatapos ng ilang sandali ng maikling pagtataka, mapait siyang sumagot, mas madaling sabihin kaysa gawin ang paglikha ng isa. Ngumiti si Delaney at sinabing, "Siyempre, hindi ito magiging madali." Mula noong sinaunang panahon, ang mga lumikha ng kanilang sariling mga diskarte sa militar ay kinikilala bilang mga ipinagmamalaki na mandirigma ng kanilang mga henerasyon. Ang mga hindi makalikha ng kanilang sarili ay nakatuon ang kanilang sarili sa isang pamamaraan at nagsikap na makamit ang pinakamataas na larangan ng pamamaraan. Upang lumikha ng isa sa iyong sarili, kailangan mong dumaan sa isang mahirap na proseso ng pag-aaral. Kung mas maraming mga diskarte ang natutunan mo, mas madali para sa iyo na maunawaan. Tumanggaw si James at may tono ng paghanga, "Totoo iyon. Mayroon kang napakalalim na pag-unawa sa martial arts. Sigurado ako na tiyak na magiging isang makapangyarihang martial artist ka rin sa hinaharap, at ang iyong pangalan ay magiging isa na mapapabilang sa kasaysayan." Ako, hindi pwede. Nagbasa lang ako ng mga libro at mayroon lamang akong teoretikal na kaalaman. To be honest, hindi ako ganoon katalino at hindi ako masyadong talented. Kinailangan ako ng ilang taon upang matutunan at maunawaan ang mga pangunahing kaalaman ng isang ordinaryong hanay ng mga diskarte sa espada. Marahang umiling si Delaney habang tinatanggihan ang mga salita ng papuri ni James. Hindi niya itinuring ang kanyang sarili na isang henyo. Sa kabaligtaran, para siyang tanga dahil sa mahabang panahon para ma-master ang basic swordsmanship ng Mount Thunder Sect. Samantala, natutunan ng kanyang panganay na kapatid ang parehong mga diskarte pagkatapos lamang ng 3 araw. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng mga may likas na talento at sa mga hindi. Nang marinig ito ni James, muling nag-iisip. Nakarating din siya sa isang bahagyang paghahayag nitong mga nakaraang araw at may plano para sa kanyang kinabukasan. Nasaksihan na ni James ang Polaris Sword Art noon. 2 salita ang nabuo ang kakanyahan ng sword technique na iyon, totality and one. Naisip niya na ang kanyang landas ay magiging iyon ng kaisahan.
Bukod pa rito, mayroon din siyang 14 na mga espada sa langit. Bagamat hindi pa rin siya sigurado kung ano ang ika-14 na espada, nahawakan niya sa kanyang isipan ang malabong konsepto sa likod nito. Sa sandaling naunawaan niya ang konsepto sa likod ng Polaris Sword Art, naramdaman niya na ang misteryo sa likod ng hindi maabot na ika-14 na espada ay malalahad sa kanya. Kapag dumating ang araw na iyon, anuman at lahat ng pamamaraan ng espada ay hindi magiging epektibo laban sa kanya. Matapos mailabas ang ika-14 na espada, halos hindi na siya magagapi. Ito ang rurok ng swordsmanship at martial arts. Ito talaga ang hinahabol niya. Ano ang iniisip mo, Mr. Kaden? Hindi, wala lang. Inayos ni James ang sarili at sinabing, after hearing what you've said, it's made the direction I want to take in the future clear to me. Malamang na ito ang aking pagsisikapan. Iyan ay kahanga-hanga. Isang maliwanag na ngiti ang nabuo sa magandang mukha ni Delaney. Magandang bagay na mapagtanto ang landas na gusto mong tahakin para sa iyong sarili, Mr. Kaden. Talagang magandang bagay ito para sa isang martial artist na tulad mo. Karamihan sa mga martial artist ay gumugugol ng kanilang buong buhay sa pag-aaral ng sunod-sunod na pamamaraan. Sabik silang matutunan ang bawat kahanga-hangang pamamaraan ng martial art na nakakaharap nila. Ngunit ang lahat ay walang halaga sa huli. Ang paghahanap ng sarili mong landas at pagpupursige ng walang pag-aalinlangan hanggang sa wakas ay ang paraan na makakamit mo ang lakas na hinahanap mo. Nakangiting tugon ni James. Inilagay niya ang kanyang mga iniisip sa likod niya pansamantala. Nakaupo sa isang lotus position sa lupa, inayos niyang muli ang kanyang mental state. Siya ay walang kaalam-alam tungkol sa kanyang malapit ng maging kalaban at kailangang panatilihin ang kanyang lakas sa tuktok nito habang papalapit ang araw ng tunggalian. Bukod dito, halos imposible na mapabuti ang kanyang sarili sa isang malaking degree sa loob lamang ng ilang araw. Gayunpaman, mayroon na siyang tunay na anyo ng Blade of Justice. Sa kanyang kasalukuyang ranggo, siya ay walang takot kahit na sino ang kanyang kalaban. Gayunpaman, gusto niyang makita kung anong uri ng tao ang nagpadala sa kanya ng liham ng hamon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1456. Ang Jade Sect ay isang neutral na organisasyon sa sinaunang martial world. Mula noong sinaunang panahon, ang sekta ay hindi kailanman nagbigay pansin sa mga makamundong gawain. Sa kabila nito, ang mga alagad ng sekta ay nakakalat sa buong mundo. Ang isang tipikal, mahinhin na magsasaka ay maaaring maging isang disipulo ng Jade Sect. Ang isang walang katulad na martial artist ay maaari ding maging miyembro ng parehong sekta. Sa Sol, nagkaroon ng tuloy-tuloy na bulubundukin. May mga 81 bundok at bawat isa sa kanila ay umabot sa taas sa langit. Sa isang tuktok ng bundok sa gitna ng hanay ng bundok, isang binata ang nakaupo sa isang lotus na posisyon sa isang bato malapit sa gilid ng bangin. Mukhang nasa early 20s na siya. Ang gwapong lalaki ay nakasuot ng asol na roba na nagbigay sa kanya ng eleganteng impresyon. Sa kabila ng kanyang kabataan na hitsura, ang kanyang buhok ay halos puti. Sa sandaling iyon, may hawak siyang maliit na piraso ng dayami sa kanyang bibig. Isang puting kalapati ang lumipad at lumitaw sa harap ng lalaki. Ikinumpas nito ang kanyang mga pakpak at pumutok sa hangin. Inabot ng lalaki, at damapo ang kalapati sa kanyang palad. Inalis niya ang isang maliit na papel na nakatali sa paa ng kalapati. Kaway ng kamay, lumipad ang kalapati. Binuksan niya ang note at binasa. Ang bagyo ay umuusad sa Mount Thunder Pass. Malapit nang mangyari ang reinkarnasyon ng mga panahon, at malapit nang dumating ang isang sakuna. Unti-unting nagdilim ang ekspresyon ng lalaki matapos niyang makita ang mensaheng nakasulat sa papel. Isinilang na ba ang inapo ng prinsipe ng Orchid Mountain? Masisira na ba ang kapayapaan? Ang muling pagkakatawang tao ng mga kapanahunan at sakuna. Sino ang magiging sanhi ng sakuna na ito? Si Spirit Turtle ba? O ang dugo ng hayop? O baka naman talaga ang descendant ng Prince of Orchid Mountain? Marami siyang hindi maarok at hindi maintindihan na mga bagay. Gayunpaman, walang sino man sa paligid niya upang maunawaan ang kanyang mga salita. Pagkaraan ng mahabang panahon, tumayo siya habang nasa likod ang mga kamay. Pagkatapos, dahan-dahan siyang umalis sa bangin at bumaba sa bundok. Matapos ang mahabang paglalakad ay may nakita siyang mga makalumang gusali.
Samantala, nakaupo pa rin si James sa isang lotus na posisyon sa ibabaw ng Mount Thunder Pass, pinatahimik ang kanyang isip para sa darating na labanan. Sa paanan ng bundok, isang grupo ng mga tao ang dahan-daang umakyat. Ang grupo ay binubuo ng 8 tao. 8 babae ang nakasuot ng puti at nakatikip sa mukha ang mga belo. Bagamat natatakpan ang mga anyo ng mga babae, kitang-kita sa kanilang mga figure at maikling sulyap sa kanilang mga facial features na sila ay mga magagandang babae. Ang 8 sa kanila ay may dalang sedan na upuan sa ibabaw ng kanilang mga balikat. Ang mga babaeng ito ay may talento sa movement skills. Patuloy silang umabant sa ilang puno na may taas na 10 metro nang walang tigil. Sa ilang segundo, umabant sila ng 10-10 metro sa loob ng ilang segundo at nawala sa bundok. Nakaupo sa sedan chair ang isang lalaki. Nakasuot ng puting roba ang lalaki at mukhang nasa mid-20s. Napakagwapo niya, na may karaniwang hugis diamante na mukha. Gayunpaman, ang kanyang kaakit-akit na mukha ay bahagyang mapatla at nanghina, mungkahi ng kanyang kahinaan. Samantala, si Thea ay nakaupo sa isang lotus na posisyon sa isa pang tuktok ng bundok. Isang linggo na ang nakalipas mula noong dumating siya malapit sa Mount Thunder Pass. Ayon sa panahon, ngayon ang araw na lalabanan ni James ang kanyang misteryosong challenger. Sa sandaling iyon, isang disipulo ng Celestial Sect na nakasuot ng maskara ang sumugod at lumuhad sa isang tuhod. Ibinaba niya ang kanyang ulo, at ang kanyang husky voice ay umabot sa tainga ni Thea. Master, may mga taong nakita sa Mount Thunder Pass. Anong klaseng tao? Biglang tumayo si Thea. Hindi ako makasigurado. Ito ay isang grupo ng 8 kababaihan na may dalang sedan na upuan at naglalakbay sa isang mabilis na clip. Nabigo ang ating mga tao na pigilan sila. Sa kanilang bilis, dapat ay naabot na nila ang tuktok ngayon. Sige, na-dismiss ka. Naiintindihan. Ang disipulo ng Celestial Sect ay mabilis na tumayo at umalis. Isinuot ni Thea ang maskara na kanina pa niya hawak. Pagkatapos niyang isuot ang kanyang masamang maskara, dinampot niya ang nakatabing malevolent sword. Gayunpaman, pinili niyang patuloy na manatiling mababa sa sandaling ito. Ang novel ay i-update araw-araw. Bumalik at magpatuloy sa pagbabasa bukas, lahat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1457. Dahil bagay kay James, kung nakialam siya ngayon, tiyak na pagagalitin siya nito kapag nalaman niya ito pagkatapos. Sa ngayon, maaari lamang siyang maghintay sa anino at kumilos kapag nasa panganib si James. Hindi na siya kakailanganing pumasok kung matatalo ni James ang kanyang kalaban. Gayunpaman, alam niya sa kanyang puso na wala siyang dapat ipag-alala. Si James ay isang 8th-ranked Grandmaster at gumamit ng Heavenly Breath. Dagdag pa rito, taglay niya ang makapangyarihang Invincible Body CD, at kakaunti ang mga tao ang katapat niya. Ang tunay na lakas ni Thea ay mas mababa pa rin kaysa kay James at kailangan niyang umasa sa kapangyarihan ng dugo ng Spirit Turtle upang makakuha ng higit na kapangyarihan para sa kanyang sarili. Kung sakaling matalo si James, malabong matalo ni Thea ang kanyang kalaban kahit na hiniram niya ang kapangyarihan ng Spirit Turtle. Nag-iiwan lamang iyon ng opsyon na lumaban sa labanan kasama si James upang talunin ang kalaban ng magkasama. Samantala, nakaupo si James sa isang lotus na posisyon sa tuktok ng Mount Thunder Pass na parang monghe sa pagmumuni-muni. Tahimik na tumayo si Delaney sa malayo sa kanya at binantayan siya nitong mga nakaraang araw. Sinusubaybayan niya ang oras sa kanyang isipan. Ayon sa panahon, ngayon ang araw ng kanilang napagkasundoan na labanan. Gayunpaman, hindi pa lumitaw ang naghahaman. Mr. Caden. Mahina niyang tawag sa kanya. Nang marinig ang boses niya, dahan-daang iminulat ni James ang kanyang mga mata. Pinulot niya ang Blade of Justice na dati, sinaksak sa lupa at tumayo. Nilingan ni James si Delaney at tinanong, ano ang mali? Tumangala si Delaney sa araw at sinabing, ngayon ang araw ng inyong tunggalian. Tanghali na, ngunit walang palatandaan ng iyong hamon. Baka naloko ka. Naisip niya na ang posibilidad ay malaki ang posibilidad. Ang ibang mga tao ay tiyak na mag-iiwan ng pangalan sa kanilang liham ng hamon at ipahayag ito sa mundo. Gayunpaman, ang taong nagpadala kay James ng liham ay hindi nag-iwan ng kanyang pangalan, at wala tungkol sa kanilang tunggalian ang naiulat sa balita.
Kung si James ay hindi nagpunta mismo sa Mount Thunder Sect, kahit sila ay hindi malalaman na may humamon kay James. Kaya, lubos niyang hinala na ito ay isang ruse o isang kalokohan. Marahil ay taktika rin iyon para mapalayo siya sa tunay nilang pakay. Malamang na ayaw ng kalaban na kalabanan si James ngunit gusto lang siyang hikayatin palayo sa Kensington. Hindi rin sigurado si James. Iniwan niyang nakaon ang kanyang telepono nitong mga nakaraang araw. Gayunpaman, hindi pa siya nakakatanggap ng balita mula sa kabisera. Tila mas malamang na sinusubukan siyang akitin ng kaaway. Habang iniisip ito ni James, 8 babae na nakasuot ng puting damit at belo, na may dalang sedan na upuan, ang lumitaw sa tuktok ng bundok ilang sandali matapos sumagi sa kanyang isipan ang mga kaisipang iyon. Ang 8 babae ay mabilis na dumapo sa lupa. Delaney reflexively lumayo at pumwesto sa likod ni James. Napatitig si James sa hindi inaasahang bisita na biglang sumulpot. Alam niyang ang taong nakaupo sa loob ng sedan chair ang nagpadala sa kanya ng letter of challenge. Since you've come all the way here, bakit ka pa nagtatago? Lumabas ka at magpakita ka. Hinigpitan ni James ang hawak sa blade of justice at tinitigan ang sedan na upuan. Sa mga puting kurtinang nakatikip sa loob ng sedan na upuan, malabong makita ni James ang isang lalaki. Sa puting damit, kung titignan sa kanyang facial features, medyo bata pa siya. Mariinding tinitigan ni Delaney ang lalaking nasa sedan chair. Na-curious siya sa taong naglakas loob na hamanin si James. Ubo. Sa sedan na upuan, isang malambot na ubo ang lumabas. Kaagad pagkatapos, biglang itinaas ang kurtina sa harap ng sedan chair. Tamad na nakaupo ang lalaking nasa sedan chair. Tumingin siya kay James at Delaney sa malapit at mahinang ngumiti. James, masyado kang maaga. Nasaan si Delilah? Humakbang pasulong si James habang nagbabanta ang ekspresyon nito. Si Delaney, na nakatayo sa likuran niya, ay nakatutok ang mga mata sa lalaki. Nakaugat siya sa lupa sa hindi makapaniwala at parang nakakita siya ng imposible sa harap niya. Tapio, napatitig si Delaney sa walang pakialam na binata na nakaupo sa sedan chair. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1458, si Tapio Cabrol, ang anak ng pinuno ng Mount Thunder Sect. Ang panganay na kapatid ni Delaney. Napatitig siya sa may sakit at walang pakialam na lalaking nakaupo sa sedan na upuan. Ang lalaking iyon ay ang kanyang panganay na kapatid Tapio. Isa siyang tunay na martial art genius. Mabilis niyang mamaster ang anumang martial art matapos itong matutunan sa pamamagitan lamang ng ilang pointer mula sa iba. Sa murang edad, kilala na ang kanyang pangalan sa sinaunang martial world. Naalala niya noong siya ay bata pa sa edad na 10 taong gulang, bumalik si Tapio sa sekta pagkatapos umalis ng 1 taon. Pagka-uwi, nagtungo siya sa aklatan ng Mount Thunder Sect para maghanap ng kung ano. Sa kasamaang palad, nabigo siyang mahanap ito. Sa kalaunan, hinanap niya ang kanyang ama, si Jackson, na siya ring pinuno ng Mount Thunder Sect. Sa huli, nagkaroon ng main-itang pagtatalo ang dalawa at nagtama pa ang kanilang mga espada sa isa't isa. Galit na umalis si Tapio sa Mount Thunder Sect. 10 taon na ang lumipas mula noong araw na iyon. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong nangyari. Makalipas ang ilang taon, sa wakas ay ipinaliwanag ito sa kanya ng kanyang ama. Naruroon din ang Mount Thunder Sect noong kinubkob ng martial world ang Spirit, ang nagtatag ng Spirit Art, 100 taon na ang nakalilipas. Noon, ang Mount Thunder Sect ang pinuno ng sinaunang martial world. Pagkatapos ng labanang iyon, ang buhay ng espiritu ay nakabitin sa isang hibla. Bago siya namatay, ipinasa niya ang Spirit Art technique sa Mount Thunder Sect. Simula noon, ang hanay ng makapangyarihang martial arts na ito ay naisip na nawala. Walang nakakaalam na naipasa ito sa Mount Thunder Sect. Ang Mount Thunder Sect ay nag-imbak ng manual sa loob ng silid-aklatan, at tanging mga pinuno ng sekta ang nakakaalam ng pagkakaroon nito. Sa loob ng 100 taon, ang mga pinuno ng sekta ng Mount Thunder Sect ay kumapit ng mahigpit sa kanilang sariling mga tuntunin at hindi kailanman nagsagawa ng sining. Nakakuha ng impormasyon ang kanyang panganay na kapatid na ang Spirit Art ay nakatago sa loob ng Mount Thunder Sect. Kaya, bumalik siya sa sekta upang hanapin ang manual at sa huli ay hiningi ito kay Jackson. Natural na ayaw ni Jackson na matutunan ng kanyang anak ang ganoong kahabag-habag na pamamaraan.
Ito ay humantong sa Tapio na umalis sa Mount Thunder Sect. Matapos umalis, hindi na siya bumalik sa loob ng 10 taon. Hinahanap siya ng Mount Thunder Sect sa lahat ng oras na ito, ngunit wala na siya saan man. Hindi inaasahan ni Delaney na makikita niya ang kanyang panganay na kapatid sa Mount Thunder Pass. Mula sa loob ng sedan, napansin din ni Tapio si Delaney na nakatayo sa likuran ni James. Alam na niyang sinamahan ni Delaney si James. Gayunpaman, hindi niya ito pinansin. Swoosh! Sa isang iglap, naglaho si Tapio sa sedan na upuan at lumitaw 10 metro ang layo mula kay James. Nakatayo siya habang nasa likod ang mga kamay habang nakatingin kay James, at gumuhit ang mapaglarong ngiti sa mukha niya. Ikaw ba ang nagpadala sa akin ng letter of challenge? Tanong ni James with a solemn expression. Oo. Si Tapio ay mukhang walang pakialam, na para bang ito ay isang walang kwentang bagay. Tinanong ni James, nasaan si Delilah? Kailangan nating tingnan kung may kakayahan kang makakuha ng sagot mula sa akin. Napasulyap si Tapio kay James. Itinaas ni James ang Blade of Justice at dahan-dahan itong hinubad. Unti-unting nakita ang talam ng Blade of Justice at nagbigay ito ng nakakasilaw na liwanag sa sikat ng araw. Tapio. Hindi na napigilan ni Delaney ang sarili. Naglakad siya pasulong at tumingin kay Tapio sa kanyang harapan. Ikaw ang aking kapatid, Tapio, tama ba? Napatulala si James nang marinig niyang tinawag ni Delaney ang lalaking nasa harapan niya bilang kapatid nito. Kapatid ni Delaney. Anong nangyayari? Anak siya ni Jackson at isa ring alagad ng Mount Thunder Sect. Dahil kabilang siya sa Mount Thunder Sect, bakit hindi ko pa siya nakita kahit na ilang beses na akong bumisita? Pag-iisip ni James. Napasulyap si Tapio kay Delaney. Naalala niya na si Delaney ay binatilyo pa noong umalis siya. 10 taon na ang lumipas sa isang tisap mata. Ang batang babae noon ay naging isang magandang babae. Alam kong ikaw yan, Tapio. Lumiko ka bago pa huli ang lahat. Ang mga mata ni Delaney ay malabo at ang kanyang mga luha ay nagbabantang tumulo sa kanyang pisngi. Alam niya kung bakit naging maasim ang relasyon ng kanyang panganay na kapatid sa kanilang ama. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1459. Nangyari ang lahat dahil ang Mount Thunder Sect ay mayroong spiritual art manual. Anong nangyayari? Sinubukan ni James na hawakan ang sitwasyon. Sa kasamaang palad, tila tuluyan na siyang pinaalis ni Delaney. Sa sandaling iyon, siya ay ganap na nakatutok sa Tapio. Delaney, iba't ibang master ang sagot namin ngayon. Wala nang babalikan pa. Hindi ka dapat manatili dito. Umalis ka sa bundok na ito kung alam mo kung ano ang makakabuti sa iyo, malumanay na babala ni Tapio sa kanya. Anong ibig mong sabihin magkaibang mga master? Sino ang iyong Panginoon, Tapio? Isa kang disipulo ng Mount Thunder Sect, ikaw, bilang tugon sa kanyang babala, nagalit si Delaney sa kanyang walang pakialam na saloobin. Walang pakialam kang bata ka. Ang mga salita ni Delaney ay tila nabalisa kay Tapio at galit na galit siyang umatungal sa kanya. Sa isang iglap ay sumulpat siya sa harapan ni Delaney. Hinawakan siya sa leeg at itinaas sa lupa. Si Delaney ay hindi nagkaroon ng pagkakataong tumugon sa kanyang nakakabulag na bilis. Ang hakbang na ito ay nagulat maging si James. Sa paghusga sa bilis ng kanyang kalaban, siya ay hindi bababa sa isang 8th rank Grandmaster. Iyon ang tanging paliwanag sa kanyang pasabog na bilis. Hindi kaagad nakareact si James dito dahil naguguluhan pa rin siya sa sitwasyon. Hindi siya sigurado sa relasyon ni Delaney at ng Challenger dahil narinig niyang tinawag siya nito bilang kapatid niya. Napahawak si Tapio sa leeg ni Delaney, at agad na namula ang mukha nito. Iniipon niya ang lahat ng kanyang lakas, binigkas niya ang kanyang mga salita ng napakahirap. Tapio, may pagkakataon pa para bumalik ka. Ang spiritual art ay masama. May dahilan kung bakit tumanggi si tatay na ibigay ito sa iyo. Ubo. Nagsimula siyang umubo at mautal. Nadama ni James ang pag-aalala na si Delaney ay mamamatay at humakbang pasulong upang mamagitan. Ako ang pinadalhan mo ng sulat. Wala siyang kinalaman sa duel natin kaya hayaan mo na siya. Bumitaw si Tapio sa pagkakahawak kay Delaney. Bumagsak si Delaney sa lupa at natisod pa atras. Mabilis siyang tinulungan ni James na tumayo habang nagtatanong, okay ka lang ba? Umiling si Delaney na may pagniwi sa mukha.
Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mukhang mahinang Tapio. Lumapit siya sa kanya at muling nagtanong, Tapio, saan ka nagpunta sa nakalipas na 10 taon? James, maghanda para sa ating tunggalian. Hindi pinansin ni Tapio si Delaney. Biglang lumabas ang mapang wasak na enerhiya mula sa kanyang katawan. Ang enerhiya ay sumugod hanggang sa langit na parang isang higanteng dragon na nagpapakalat sa mga ulap sa kalangitan. Bamuka ang panga ni Delaney nang masaksihan niya ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1460. Malinaw na mataas ang tingin ni Tapio sa kanyang sarili at sa kanyang kakayahan. Bilang tugon sa mga tanong ni James, hiniling niya na talunin muna siya ni James sa labanan. Sige, alam ni James na walang silbi na subukan at makakuha ng higit pa sa kanya sa sandaling ito. Mas hinigpitan pa niya ang hawak sa hawakan ng espada. Ang tunay na anyo ng Blade of Justice ay nabuksan kamakailan. Noong nakaraan, ang Blade of Justice ay isang medyo matalas na sandata lamang na hindi nagtataglay ng anumang partikular na natatanging katangian. Ngayon, ito ay nasa tunay nitong anyo. Habang nakahawak sa Blade of Justice, malinaw na naramdaman ni James ang isang kapansin-pansing kapangyarihan na nagmumula rito. Ang likas na lakas ng espada ay tiyak na magpapalaki sa kapangyarihan ng kanyang sword energies. Hinawakan niya ang mahabang espada ng paalang, at ang di nakikitang enerhiya ay damaloy sa hangin. Nasaan ang iyong armas? Mahinahong tanong ni James. Hindi ko kailangan ng armas para talunin ka. Haha, hindi makapaniwalang tawa ni James. Napatay niya ang isang ika-8 ranggo na Grandmaster habang siya ay nasa ika-7 ranggo pa. Si Mr. Yakov ay matanda na at nagtamo ng mga pinsala mula sa kanyang mga nakaraang laban kaya teknikal na hindi niya kayang dalhin ang kanyang buong lakas bilang isang ika-8 ranggo na Grandmaster upang tiisin laban kay James. Gayunpaman, napatunayan pa rin niya ang isang napakahirap na kalaban. Matapos niyang ilabas ang kanyang nakakainis na tawa, agad na sumugod si James gamit ang kanyang espada. Sa isang kisap mata ay sumulpat siya sa harap ni Tapio. Itinutok niya ang Blade of Justice sa vitals ni Tapio. Si Tapio ay nakatayo pa rin sa parehong lugar. Nang makita ang espada ni James na bumulusok patungo sa kanya, lumipad siya pabalik na parang multo. Sabay tulak ng palad niya sa katawan ni James. Ang kanyang pag-atake sa palad ay naisakatuparan ng walang kahirap-hirap ngunit sa totoo lang, ito ay nagtataglay ng isang nakakatakot na lakas. Ang malakas na pag-atake ay tumama sa Blade of Justice. Napakabilis ng pagkontra ni Tapio. Kaya't hindi na nagkaroon ng panahon si James para harangan ito. Clank! Ang Blade of Justice ay nagpakawala ng isang maingay, kalansing habang dinadala nito ang pag-atake ni Tapio. Isang malakas na puwersang sumasalungat ang bomb-alot sa katawan ni James sa pamamagitan ng Blade of Justice. Ang enerhiya ng dugo sa kanyang katawan ay nagsimulang umikot ng malakas. Umakyat ang init sa kanyang lalamunan, at napuno ng dugo ang kanyang bibig. Pinilit ni James na lunukan ang bibig ng dugo. What incredible power! Nakanganga si James sa kanyang kaaway sa takot. Nakipaglaban siya sa iba pang mga Grandmaster sa ika-8 ranggo tulad ni Yakov. Gayunpaman, ang lakas ni Yakov ay mas mababa kaysa sa Tapio. Napabuga ng lakas si James. Hindi siya binigyan ni Tapio ng kahit anong opening para makarecover. Sa isang iglap, nagpakawala siya ng panibagong atake. Sa isang iglap, maraming ilusyonaryong palad ang lumitaw sa paligid ni James. Bawat isa sa kanila ay may malaking lakas sa likod nila. Mabilis na binawi ni James ang kanyang Blade of Justice. Binasag niya ang pag-atake ng palad sa kanyang napakabilis na bilis. Samantala, isang figure na nakasuot ng nakakatakot na mukha ay nakatayo sa ibabaw ng bundok sa di kalayuan. Ito ang pinuno ng Celestial Sect, si Thea. Tumayo siya mula sa malayo at pinanood ang matinding labanan na nagaganap sa tuktok ng Mount Thunder Pass. Sa kabila ng malayo sa pinangyarihan, ramdam pa rin niya ang nakakatakot na enerhiyang inilalabas sa sandaling iyon. Parehong ang kanilang lakas ay nasa loob ng limitasyon ng isang ika-8 ranggo na Grandmaster. Isa pang 8th ranked Grandmaster. Sino itong binatang humamon kay James? Naguguluhan si Thea. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1461. Nang makita ang pagsalakay ng 13 langit na espada, halos hindi mapigilan ni Thea ang ngiti sa kanyang mukha sa ilalim ng kanyang maskara. Bumulong siya,
Hindi ko inaasahan na ang 13 Heavenly Swords ay magiging ganito kahanga-hanga. Nagsisimula pa lang ang labanang ito at ginawa na siya ng kanyang kalaban na gumamit ng 13 Heavenly Swords. Nahirapan si Thea na hulaan ang kahihinatnan ng tunggalian dahil napakahusay din ng kalaban ni James. Napilitan si Tapio sa isang sulok. Patuloy niyang naiwasan ang mga pag-atake sa pinakamabilis niyang bilis. Gayunpaman, hinabol siya ng sword energies habang siya ay tumakas na parang nagho-homing missiles. Damn it! Bakas sa kanyang maputlang mukha ang pag-aalala. Swoosh! Mabilis siyang huminto at umikot sa kanyang sakong. Mabilis niyang iginuhit ang rapier na nakasabit sa kanyang baywang. Sa isang kisap mata ng rapier, maraming sword energies ang namaterialize sa hangin. Klang! 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 Ang sword energies ay bumangga sa hangin. Ang sword energies ng Tapio ay agad na nabasag ng 13 Heavenly Swords. Sa kabila nito, sinamantala ni Tapio ang pagkakataon at sinampahan ng ulo si James. Ang Tapio ay kasing bilis ng isang iglap. Lumitaw siya sa harap ni James sa isang kisap mata, isinubsob ang kanyang rapier pasulong. Mabilis na itinaas ni James ang kanyang espada para harangin ang pag-atake. Clank! Nagsagupaan ang mga espada at tumalbog sa isa't isa. Pareho silang napaatras sa lakas ng pagkakabangga. Bago pa mapatatag ni James ang sarili, muling sumulong si Tapio. Ang kanyang sword technique ay hindi pangkaraniwan at tila nakatuon lamang sa bilis. Napakabilis niya na halos hindi napigilan ni James ang kanyang mga atake. Unti-unti siyang umatras ngunit nakagawa ng bahagyang pagkakamali at nasaksak sa braso. Isang madugong sugat ang nabuo sa kanyang braso nang magsimulang tumulo ang mainit na dugo mula rito. Napakabilis niya, at hindi ko mahuhulaan ang trajectory ng kanyang mga espada. Paano ko haharapin ang mga pag-atake niyang ganito? Hindi inaasahan ni James na haharapin ang isang kalaban na ganito. Habang tulala siya, biglang bumungad sa kanya ang nagbabantang enerhiya mula sa kanyang likuran. Natigilan siya dahil nasa paningin niya pa rin si Tapio. Oh, F***. Biglang natauhan si James. After image lang ang nakita niya sa harapan niya. Napakabilis ng paggalaw ni Tapio na nag-iwan ng ilusyon na magpapagulo sa kanyang mga kalaban. Mabilis na tumalikod si James at naglaslas gamit ang kanyang espada. Isang nakakatakot na sword energy ang sumugod kay Tapio, na biglang sumulpot sa likod niya. Sa kasamaang palad, ang naghihintay kay James ay mas lalong nagpang-inag sa kanya. Ang figure sa likod niya ay lumabas din na isang after image. Ang tunay na Tapio ay wala pa ring nakikita. Nagsalubong ang kilay ni James at nagngangalit ang mga ngipin. Sa sandaling iyon, alam niyang walang silbi ang kanyang mga mata sa labanang ito ng bilis. Masyadong mabilis ang paggalaw ni Tapio at kung ano man ang nakikita niya ay mga after images lamang. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinimulang tukuyin ang lokasyon ni Tapio sa pamamagitan ng kanyang iba pang mga sentido. Sa panahong iyon, patuloy na hinahampas ni Tapio si James sa pamamagitan ng matulin na mga welga. Nagawa lamang ni James na harangan ang mga pag-atake. Nagawa niyang harangan ang unang dalawang strike. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ay nawala ang kanyang ritmo. Sa maikling sandaling iyon, ilang beses nang sinaksak si James. Alam ni James na matatalo siya kung magpapatuloy ang mga bagay na ganito. Agad niyang na-activate ang Invincible Body CD. Ang kanyang balat ay nagkaroon ng tansong kinang, na ginawa siyang isang tansong lalaki. Bukod dito, tila may halos hindi mahahalata na gininto ang energy wall na tumatakip sa ibabaw ng kanyang katawan. Ito ang katangian ng isa na malapit na sa penultimate level ng Invincible Body CD. Kung mas malakas ang true energy ng isang tao, mas malaki ang kapangyarihan ng Invincible Body CD. Sa penultimate level nito, ang isa ay maaaring magpakawala ng 1 metrong energy wall upang protektahan ang kanilang sarili mula sa mga pag-atake. Ang energy wall ni James ay nagsimula pa lamang na magkaroon ng anyo. Clank! Isang malakas na ingay ang umalangaw-ngaw sa hangin. Tinangka ni Tapio na ihulog ang kanyang rapier sa likod ni James. Gayunpaman, ang welga ay pinalihis ng energy wall. Si Tapio, na 100 metro ang layo, ay gulat na napatingin kay James. Ibinaba niya ang kanyang tingin at ibinaling ito sa rapier sa kanyang kamay. Sa sandaling iyon, nagkakaroon ng mga bitek sa talam, at ang dulo ng kanyang espada ay nakabaluktot. Si Tapio ay lubos na nataranta.
Ang kanyang espada ay Katanji tangi at nagawang tumayo laban sa isang 8th rank Grandmaster kapag na-infuse ng kanyang true energy. Gayunpaman, ang mismong espada sa kanyang kamay ay hindi makatusok sa mga depensa ni James. Anong klaseng martial art yan? Ang mga mata ni Tapio ay nagbabantang lalabas sa kanilang mga saksakan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1462. Hindi makapaniwalang tumingin si Tapio sa kanyang repair. Alam niyang si James ay isang 8th rank Grandmaster na nakabisado na ang 13 Heavenly Swords at mayroon din siyang kakaibang martial art technique. Pagmulat ng mata niya, tinitigan niya si James. Napansin niya ang gintong liwanag na kumikinang sa ibabaw ng katawan ni James. Ang liwanag ay isang bagay na hindi pa umiiral bago ito. Noong nakaraan, si James ay naging isang tansong lalaki. Ngayon, parang may kung anong webong nagawa sa gintong liwanag na bumabalot sa kanyang katawan. Huminga siya ng malalim at pilit na pinapalamig. Pagkatapos, tinanong niya, anong uri ng martial art technique ang ginagamit mo? Wala sa iyong negosyo iyon. Malamig na tinignan siya ni James. Kailangan niyang talunin ang hindi niya kilalang kaaway. Itinaas ang Blade of Justice, sumigaw siya, ituloy natin. Sa tingin mo ba natatakot ako sa'yo? Kahit na nagulat si Tapio sa martial art technique ni James, hindi siya natakot sa kanya. Siya ay isang taong nakabisado ang nangungunang martial arts sa mundo. Kahit na si James ay may tila hindi maarak na mga depensa, tiwala pa rin siya na siya ay mananalo. Pagkatapos magsalita, nanatili siya sa kinatatayuan niya. Napansin agad ni James na may mali pagkatapos ng ilang segundo. Isa pang after image. Muli na namang nahuli si James na hindi niya namalayan. Ang pamamaraan ng Tapio ay abnormal. Biglang nanlamig ang dugo niya at nakaramdam siya ng delikadong presensya mula sa likuran niya. Mabilis na tumalikod si James at ibinaba ang kanyang espada. Clank! Muling nagsagupaan ang dalawang espada. Sa pagkakataong ito, naputol sa kalahati ang rapier ni Tapio. Sa sandaling pumutok ang kanyang espada, mabilis na itinusok ni Tapio ang kanyang palad sa dibdib ni James. Si James ay may gininto ang energy wall na nakapalibot sa kanyang katawan na naging dahilan upang hindi siya maapektuhan ng maraming pinsala. Sa kasamaang palad, ang pag-atake ng palad ay napakalakas. Sa kabila ng pagkakaroon ng energy wall at kulay tansong balat upang tulungan siyang ipagtanggol laban sa mga pag-atake, dumaloy ang dugo mula sa kanyang lalamunan mula sa pagkakabangga. Napaatras si James sa pag-atake ni Tapio. Kasabay nito, naramdaman ni James ang cold energy na tumagos sa kanyang katawan. Ang true energy ni Tapio ay halos mag-freeze ng kanyang dugo. Mabilis na ginamit ni James ang Heavenly Breath. Sa tulong ng Heavenly Breath, ang cold energy ay agad na napaalis sa kanyang katawan. Dumapa si James sa isang malaking bato. Samantala, lumutang si Tapio ng 100 metro ang layo sa ere. Binigyan niya ng matinding titig si James. Sa oras na iyon, hindi na siya kalmado gaya ng dati. Baka sa kanyang nakalubog na mukha ang pagiging seryoso. Ang mga depensa ni James ay lumampas sa kanyang inaasahan. Panalo ka. Matagal siyang tinitigan ni Tapio at biglang sumuko. Ang atake sa palad niya ang pinakamalakas sa lahat ng atake na ginamit niya laban kay James. Sa kabila noon, sapat lang iyon para mapaubo ng dugo si James. Pareho silang malubha kung magpapatuloy ang tunggalian. Bumaba ang boses ni James sa mahina, nagbabantang ungol. Nasaan ang taong hinahanap ko? Sa labas ng Mount Thunder Pass, sa kotse mo. Pagkatapos niyang magsalita, kumandat ang katawan ni Tapio, at nawala siya sa paningin ni James. Teka, nang makita niyang tumatakas si Tapio, inipon ni James ang lahat ng lakas na kaya niya at mabilis siyang hinabol. Gayunpaman, si Tapio ay bahagyang mas mabilis kaysa sa kanya. Hinabol siya ni James, ngunit nakapasok na si Tapio sa pinakamakapal na bahagi ng kagubatan, tuluyan nang nawala sa kanyang paningin. Damn it, galit na pagmumura ni James. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataong magtanong kung sino ang pinagsilbihan ni Tapio. Tumalikod si James at muling bumalik sa tuktok ng Mount Thunder Pass. Pinakalat niya ang Invincible Body CD. Kaagad, naramdaman niya ang lahat ng sakit ng kanyang mga sugat ng sabay-sabay at bumagsak sa lupa. Sa labanan, halos napaatras siya ni Tapio. Kahit na ang 13 Heavenly Swords ay halos hindi makagamot sa kanya.
Hindi niya sana makayanan ang mga pag-atake ni Tapio kung hindi dahil sa Invincible Body CD. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1463. Hindi inaasahan ni James na susuko si Tapio. Naisip niya na magduduel sila hanggang sa kamatayan ngayon, na isang panalo lang ang naiwan na buhay sa Mount Thunder Pass. Nakaupo si James sa isang lotus position, nagsagawa ng healing cultivation method mula sa medical book, at nagsimulang pangalagaan ang kanyang mga sugat. Ang kanyang tunay na enerhiya ay nagpapalamig sa aking mga buto. Nanginginig si James na hindi mapigilan. Kahit na pinalayas na niya ang True Frost Energy, nakaramdam pa rin siya ng lamig sa kanyang katawan. Mula sa malayo, nakahinga si Thea nang makitang natapos na ang labanan at tahimik na umalis. Habang ginagamot ni James ang kanyang mga sugat, bumalik si Delaney. Tumingin si Delaney kay James, na nagpapagaling sa sarili, at sinubukang huwag istorbohin siya. Habang ginagamot ang kanyang mga sugat, tumingin si James kay Delaney na bumalik, at nag-aalalang nagtanong, hindi ka nila pinahirapan, di ba? Walang salitang umiling si Delaney. Tanong ulit ni James, what's going on? Sino ang lalaking iyon, at bakit mo siya tinawag na kapatid? Isa rin ba siyang disipulo ng Mount Thunder Sect? Marahang tumanggaw si Delaney habang nakatingin sa lupa na may malungkot na ekspresyon. Ma'am, siya ang aking panganay na kapatid. Umalis siya sa Mount Thunder Sect mga 10 taon na ang nakalilipas. Nangyari ito noong teenager pa ako. Hindi ko maintindihan ang nangyari noon. Nalaman ko lang ang sitwasyon matapos itong ipaliwanag sa akin ng aking ama makalipas ang ilang taon. Sabihin mo sa akin ang lahat ng iyong nalalaman. Tumingin si James kay Delaney na may seryosong mga mata. Bagaman ito ay aktwal na gawain ng Mount Thunder Sect, si Tapio ay nagpadala sa kanya ng isang sulat ng hamon, kaya si James ay itinuturing na isang taong sangkot sa sitwasyon. Nag-isip sandali si Delaney at sinabing, nagsimula ang lahat dahil sa isang martial art manual. Anong klaseng martial art manual? Espiritual na sining. Ano? Napatayo si James sa pagtataka. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Delaney at nagtanong, anong sabi mo? Espiritual na sining. Oo, tumanggaw si Delaney habang ipinapaliwanag niya ang mga detalye. Nalaman ni James na ang spiritual art ay nakaimbak sa Mount Thunder Sect, ngunit ang mga tagalabas ay walang ideya kung ano ang terminong iyon. Sa wakas ay nagkaroon siya ng ideya kung saan natutunan ng kanyang lolo ang spiritual art. Dapat ay mula sa Mount Thunder Sect. Nagtanong si Delaney, by the way, sinabi ba sa iyo ng kapatid ko kung sino ang pinaglangkuran niya? Matapos ma-stabilize ni James ang kanyang mga sugat, muli siyang tumayo. Umiling siya at sumagot, umalis siya bago ko pa siya matanong. Hinabol ko siya, ngunit napakabilis niyang mahuli. Ang iyong kapatid ay isang hindi kapani-pani walang makapangyarihang tao. Ako ay isang 8th rank Grandmaster, ngunit maaari kong tiyak na talunin siya. Kahit noong ginamit ko ang 13 Heavenly Sword. Kung hindi ko natutunan ang Invincible Body CD, natalo na ako sa pagkakataong ito. Huff, huminga ng malalim si Delaney. Siya nga pala, spiritual art. Biglang may naalala si James. Naalala niya ang huling pag-atake ng palad ni Tapio laban sa kanya. Malakas at abnormal ang pag-atake ng palad. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung ginamit ni Tapio ang spiritual art. Kailangang tanungin ni James si Thea tungkol dito pagkabalik niya. Tanong ni Delaney, ano ang mali sa spiritual art? Wala. Marahang umiling si James at sinabing, sabi ng panganay mo na nasa labas ang hinahanap ko. Mount Thunder Sect. Tingnan muna natin. Okay. Tumanggaw si Delaney. Mabilis na umalis sina James at Delaney. Pagkababa nila sa bundok, tumungo sila sa kotseng ipinarada nila ilang araw na ang nakakaraan. Lumapit si James at binuksan ang pinto ng kotse. Isang babae ang nakahiga sa likurang upuan ng sasakyan. Walang malay ang babae. Tumingin si James at nakilala siyang si Delilah. Mabilis niya itong ginaisang. Dinilat ni Delilah ang kanyang mga mata. Isang medyo pamilyar na mukha ang pumasok sa kanyang paningin. Maya-maya, lumapit ito sa kanya at tinanong, James. James, ikaw ba yan? Ako ito. Tumanggaw si James at sinabing, you don't have to say anything right now. Babalik kami sa Southern Plains at magpapatira muna kami.
Agad siyang sumakay sa driver's seat at pinaandar ang sasakyan. Samantala, sa loob ng isang kuweba na malalim sa kagubatan sa Mount Thunder Pass. Isang tao ang nakaupo sa mas mataas na plataporma sa isang bakanteng lugar sa loob ng yungib. May kurtinang nakatikip sa lalaki, at mahirap makita ang pagkakakilanlan niya. Lumuhad ang Tapio sa lupa. Ang kanyang maputlang mukha ay mukhang nalulungkot habang sinasabi niya, "Ako ay natalo." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1464. Nawala ka. Isang nagulat na boses ang nagmula sa likod ng kurtina. Nakakaakit ang boses at may magnetic charm dito. Ito ay parang maaaring nanggaling sa isang babae o sa isang magiliw na tunog na lalaki. Tapio, umakyat ka na sa third stair ng skyward stairway tapos natalo ka pa rin kay James. Lumuhad si Tapio sa lupa na may frustrated at walang magawang ekspresyon na bumabalot sa kanyang maputlang mukha. Hindi ko alam kung anong klaseng martial art ang pina-practice ni James. Hindi lamang ang kanyang katawan ay biglang kumuha ng tansong kinang, ngunit ang kanyang mga depensa ay tumaas din ng husto. Mayroon siyang isang uri ng energy wall na tumatakip sa ibabaw ng kanyang katawan, at hindi ito maarak ng aking espada kahit na ibuhos ko ang lahat ng aking lakas sa likod ng hampas. Ang spiritual palm ay maaari lamang makapinsala sa kanya hanggang sa pagubo ng dugo. Huminto siya at nagpatuloy habang maingat na pinipili ang susunod niyang mga salita. Ang pagpapahaba ng laban ay makakasama lang sa aming dalawa. Ang iyong mga tagubilin ay subukan siya at huwag patayin, kaya inamin ko ang pagkatalo. Nanatiling tahimik ang taong nasa likod ng kurtina. Matapos ang ilang segundong katahimikan, sa wakas ay nagsalita muli ang nasa likod ng kurtina, "Sige, nakuha ko na." "Na-dismiss ka." Tumayo si Tapio at nagtanong, "Leader ng sekta, ano ang susunod mong kailangan kong gawin?" "Wala kang kailangang gawin. Maghintay ka na lang muna. Kapag nagkaroon ng kaguluhan, hahakbang tayo para linisin ang kalat." "Sige." Tumalikod si Tapio at umalis. Isang figure ang nakatayo sa gilid ng isang bangin na malalim sa makakapal na kagubatan ng Mount Thunder Pass. Ang taong ito ay nakasuot ng maluwag na itim na Amerikana, nakasuot ng kahindik-hindik na maskara, at may hawak na itim na espada sa kanilang mga kamay. Ito ay walang iba kundi si Thea. Nang matapos ang laban ni Tapio at James, mabilis na umatras si Tapio. Kumilos din si Thea at palihim na sinundan si Tapio. Sinundan niya ito ngunit nawalan siya ng malay sa lakas ni Tapio pagkarating sa kanyang kinalalagyan ngayon. Nakatayo sa gilid ng bangin, tumingin siya sa harap niya. Sa unahan niya ay isang napakalalim, fog-bound na bangin. Natakpan ng makapal na ulap ang kanyang paningin kaya hindi niya makita kung ano ang nasa ilalim ng bangin. Tinangka niyang bumaba sa bangin ngunit may natuklasan siyang magic circle sa ilalim nito. Nang sinubukan niyang abutin ang ibaba, muntik na siyang mahuli sa magic circle at wala nang ibang pagpipilian kundi ang umatras. Tumayo siya sa gilid at nag-iisip. Umalis si Tapio sa yungib at nakarating sa ilalim ng bangin. Paglabas niya ay napansin niyang may mali. May tao na dito. Pinagmasdan niya ang paligid. Ang tanawin ay walang kakaiba, ngunit sa katunayan ay maingat na inayos. Kapag pinagsama-sama, nabuo ang isang 8 trigram formation na maaaring bitag kahit na ang pinakamalakas na martial artist. Ang mga hindi nakaintindi sa 8 trigram formation ay hinding-hindi makakaalis sa bitag. Mabilis na umalis si Tapio na nakakunot ang mga kilay. Pagdating niya sa cliffside, nakita niya ang nakamaskara na si Thea sa gilid ng bangin. Bahagyang nagulat si Tapio sa presensya nito ngunit naisip niya at naglakad palapit. Nakatayo 10 metro ang layo mula kay Thea. Seryoso ang kanyang maputlang mukha habang nagtanong, "Ikaw ba ang sect leader ng Celestial Sect?" Tinitigan ni Thea si Tapio at sumagot ng malalim at paus na boses, "Tama." "Sinusundan mo ba ako?" Lalong naging malungkot ang ekspresyon ni Tapio. Nag-iingat siya pagbalik niya. Hindi niya inaasahan na may bumubuntot sa kanya nang hindi niya nalalaman. Nagulat si Tapio na hindi niya maramdamang sinusundan siya ng pinuno ng Celestial Sect. Siya ay nasa tuktok ng ika-8 ranggo at umakyat sa ika-3 hagdan ng Skyward Stairway. Bagamat malayo siya sa hindi magagapi, kakaunting tao lang sa Sol ang makakatalo sa kanya. Gayunpaman, nagawang sundan siya ng pinuno ng Celestial Sect nang hindi natukoy. Ano ang pagkakakilanlan ng sect leader ng Celestial Sect?
Siya ay may malakas na mga network ng katalinuhan, at halos walang makatakas sa kanyang pansin. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang pagsisikap, hindi niya malaman ang pagkakakilanlan ng pinuno ng Celestial Sect. Hindi sumagot si Thea sa tanong ni Tapio. Agad niyang binunot ang kanyang espada at itinutok sa kanya. Ang masasamang espada. Tinitigan ni Tapio ang espada ni Thea. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1465. Kamakailan lamang, ang media ay nagbubulungan tungkol sa pinuno ng Celestial Sect. Kaya, partikular niyang iniutos na magsagawa ng investigasyon at nalaman na ang pinuno ng sekta ang may hawak ng malevolent sword. Alam niya ang pinagmulan ng malevolent sword at na ito ay inilibing sa snow cavern ng Mount Thunder Sect. Sino ka? Iyon ay isang masamang sandata. Hindi lang sino man ang makakakontrol nito, kaya paano mo ito magagawang gamitin? Sumagot si Thea sa malalim na boses, marami kang alam. Alam mo pa ang tungkol sa malevolent sword, ngunit sino ang nagsabi sa iyo na walang makakakontrol dito? Sino ka ba talaga? Nagtataka rin siya tungkol sa pagkakakilanlan ni Tapio. Makapangyarihan ang tao, ngunit hindi pa niya narinig ang tungkol sa kanya noon. Bukod dito, wala siya noong labanan para patayin ang Spirit Turtle. Nagkaharap ang dalawa, pareho silang may matinding enerhiya na nagmumula sa kanilang mga katawan. Ang dalawang enerhiya ay tuluyang nagbanggaan at nagdulot ng napakalaking shockwave na tumama sa kanilang paligid. Dahil sa lakas, naitapon ng mataas sa ere ang mga nalaglag na dahon sa paligid. Boom! Hindi na nakayanan ng isang napakalaking bato sa bangin ang presyon ng dalawang magkasalungat na puwersa at sumabog. Alam ni Tapio na malakas ang pinuno ng Celestial Sect. Mawawasak ang buong lugar kung maglalaban sila. Wala rin siyang intensyon na labanan ang pinuno ng Celestial Sect. Sect leader ng Celestial Sect, magkikita tayong muli balang araw. Nagbitaw ng ilang salita si Tapio at mabilis na lumipat sa malayo. Mabilis ang kanyang mga galaw, at sa isang kisap mata ay lumitaw siya sa kabilang bahagi ng bundok. Malamig na singgal ni Thea. Hinawakan niya ang malevolent sword at mabilis na hinabol siya. Ibinato niya ang espada sa hangin. Isang 100 meter long sword energy ang sumambulat ng may napakalaking lakas at sumugod sa malayong Tapio. Ang Tapio ay kasing bilis ng pag-iilaw, at madali niyang naiwasan ang pag-atake. Boom! Bumangga ang sword energy sa bundok. Ang bundok ay gumuho sa isang iglap. Isang suntok ang naglalaman ng gayong mapanirang kapangyarihan. Nagpatuloy si Thea sa paghabol sa kanya. Gayunpaman, nawala sa paningin si Tapio. Damn it! Ang mukha ni Thea ay nabaluktot sa galit sa ilalim ng kanyang maskara. Sinundan niya ito dahil hinamon ng taong ito si James at natural na kaaway niya. Gusto niyang samantalahin ang sandali upang tahimik na alisin ang Tapio. Gayunpaman, minamaliit niya ang kanyang bilis. Sa kabila ng lahat ng ginawa niya, hindi niya ito maabutan. Masyado siyang malakas at tiyak na magiging tinak sa atin kung hindi siya maalis. Sayang at hindi ko pa lubusang napino ang dugo ng Spirit Turtle. Napabuntong hininga si Thea. Masyado pa siyang mahina. Sa bawat pagkakataon, kailangan niyang humiram ng lakas ng dugo ng Spirit Turtle para mabuo ang sarili niya. Bagamat nakaramdam siya ng pagkabigo dahil hindi niya mahabol si Tapio, wala siyang magagawa sa sandaling ito. Hindi na siya nagtagal sa lugar at mabilis na umalis sa Mount Thunder Pass. Hindi sigurado kung si James ay agad na magmadaling bumalik sa kabisera, kailangan niyang magmadaling bumalik sa lalong madaling panahon kung gusto niyang umuwi bago siya. Ayaw niyang matuklasan nito ang kanyang pagkakakilanlan bilang pinuno ng Celestial Sect. Hindi niya gustong malaman nito na siya mismo ang kumilos para tulungan siya. Hindi niya ito mapapatawad kapag nalaman niya ang ginawa nito. Mabilis na bumalik si Thea sa abot ng kanyang makakaya. Pagkaalis niya sa lugar, tumalikod si Tapio at bumalik sa ilalim ng bangin. Muli siyang pumasok sa kuweba. Leader ng sekta. Sa kuweba, lumuhad si Tapio at tumingin sa taong nasa likod ng kurtina sa mataas na plataporma. Magalang siyang nagulat, pagkaalis ko, nabangga ko ang pinuno ng Celestial Sect. Sinundan niya ako, natagpuan ang lugar na ito, at pumasok pa sa aming magic circle. Marahil ay may napansin siyang mali dito at tumakas sa oras. Ang pinag-uusapan mo ba ay ang sect leader ng Celestial Sect, na naging limelight kamakailan,
na nagre-recruit sa karamihan ng sinaunang martial world at tinalo pa si Simon ng Mount Thunder Sect. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1466. Oo, sinabi ni Tapio, ang taong iyon ay pinuno ng Celestial Sect. Hinawakan niya ang malevolent sword, na iniwan ng Prince of Orchid Mountain sa snow caverns ng Mount Thunder Sect. Nang marinig ito, natahimik ang nasa likod ng kurtina. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita ang tao, sige, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Personal kong haharapin ang mga bagay na may kaugnayan sa Celestial Sect. Naiintindihan. Aalis na ako ngayon. Tumayo si Tapio at mabilis na iniwan ang mga bundok. Habang ini-stalk ni Thea si Tapio, malayo-layo na ang na-drive ni James. Makalipas ang kalahating araw, bumalik sila sa Southern Plains. Southern Plains City, Black Dragon Palace. Bagamat hindi na natili si James sa Black Dragon Palace, ito ang kanyang tirahan sa Southern Plains, at may mga tagapaglinis na regular na nag-aayos ng lugar. Sa sala, napatingin si James kay Delilah na nakaupo sa tapat niya at tinitigan siya sa mga mata. Ano ang nangyari noong nahuli ka? Matagal na ibinuka at itinikom ni Delilah ang kanyang bibig habang sinusubukang hanapin ang mga salitang sasabihin. Maraming bagay ang nangyari. Bago ang bagong taon, naramdaman kong hindi naligtas na manatili sa kabisera, kaya umalis ako kasama ang aking ina. Ikinwento niya ang lahat ng nangyari pagkaalis niya sa kapital. Nagtungo sila sa Erothaya, nakahanap ng maliit na bayan, at umupa ng matutuluyan. Gayunpaman, hindi nagtagal bago may nakahanap sa kanila. Dalawa sa kanila ang nahuli. Habang sila ay bihag, sila ay inilipat sa iba't ibang lugar at kahit papaano ay bumalik muli sa Sol. Kadalasan, wala siyang malay. Tuwing may malay siya, nakapiring ang kanyang mga mata, kaya hindi niya makita ang mga taong bumihag sa kanila. Dahil dito, hindi niya alam ang mga taong nagdala sa kanya sa Southern Plains. Aking, nanay ko. Nabulunan si Delilah at nagsimulang tumulo ang malalaking patak ng luha sa gilid ng kanyang mga mata. Pinilit nila akong ibunyag ang kinaroroonan ng aking ama at ibigay ang mga dokumento. Gayunpaman, wala akong anumang mga dokumento. Ang aking ina, siya ay pinahirapan hanggang sa mamatay at hindi nakarating. Napaluha si Delilah. Nakaramdam si James ng kirot sa kanyang puso nang marinig niya ang nakapanlulumong kwento ni Delilah. Kasalanan niya ang lahat. Kung siya ay naging mas maingat at nagpadala ng mga tao upang protektahan si Delilah bago ito umalis sa kapital, walang nangyari sa kanya, at ang kanyang ina ay hindi namatay. Malungkot na umiyak si Delilah. Nakikiramay si James sa sakit niya. With a serious expression, he vowed, I won't let those **** get away with this. Makalipas ang ilang saglit na pag-iyak ay unti-unti siyang kumalma. Inalo siya ni James at marahang hinagod ang likod niya. Ayos na ngayon. Mula ngayon, wala nang maglalakas loob na hawakan ka muli. Hindi ko hahayaang may magdulot ng pinsala sa iyo. Ibabalik kita sa kapital ng ligtas. Wala siyang ibang nagawa kundi ang magbigay ng pangako dito. Si Delilah ay nasa isang kakilakilabot na kalagayan. May mga sugat siya sa buong katawan. Sa kabutihang palad, may isang taong gumamot sa kanila, at ang pinakamalubha sa kanyang mga pinsala ay nagsara na. Sa pagod sa pag-iyak, nakatulog si Delilah sa sofa. Sa buong proseso, nanatiling tahimik si Delaney. Hanggang sa nakatulog si Delilah ay sa wakas ay nagtanong siya, Mr. Caden, babalik ka na ba sa kapital pagkatapos nito? Tumango si James at madilim na sinabi, maraming bagay pa rin ang naghihintay sa akin na harapin sa kabisera. Kailangan kong lutusin ang mga ito sa lalong madaling panahon. Pwede ba akong sumama sa'yo? Tumingin si Delaney kay James na nagmamakaawa. Anong gagawin mo doon? Napatingin si James kay Delaney na may pagtataka at nagtaas ng kilay. Natapos na ang hamon sa Southern Plains, at nalaman na niya na ang naghamon ay ang nakatatandang kapatid ni Delaney na si Tapio. Kung sino ang nagpadala sa kanya, misteryo pa rin iyon. Gayunpaman, hindi na kailangang sundan pa siya ni Delaney. Bukod dito, wala siyang oras para bantayan siya. Malambing na sabi ni Delaney, kilalang kilala ko ang kapatid ko. Isa siyang tunay na martial art genius. Anuman ang pamamaraan na iyon, maaari niyang matutunan ito kaagad. Ipinadala niya sa iyo ang liham ng hamon para sa tunggalian sa Southern Plains.
Hindi ko pa rin alam kung ano ang ginagawa niya, pero sigurado akong hindi iyon ang huling pagkakataon na makikita mo siya. Gusto kitang sundan pansamantala para makita ko kung makikilala ko pa siya. Sinabi ni Delaney ang kanyang layunin sa pagsunod kay James. Sa katunayan, ito ay isang dahilan lamang. May iba siyang intensyon. Gusto ng kanyang ama, si Jackson, na kasalukuyang pinuno ng Mount Thunder Sect, na si James ay miyembro ng Mount Thunder Sect. Walang mga natitirang talento sa nakababatang henerasyon ng sekta. Nangangahulugan ito, sa hinaharap, walang magpoprotekta sa Mount Thunder Sect. Sinadya ng kanyang ama na mapalapit siya kay James at masangkot sa romantikong relasyon sa kanya, kung maaari, upang itali siya sa Mount Thunder Sect. May pagpipilian siyang tumanggi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1467. Gayunpaman, hindi niya tinanggihan ang kagustuhan ng kanyang ama. Si James ay isang makapangyarihang martial artist pati na rin ang isang tao na may natatanging karakter. Sa ngayon, wala siyang nakitang pagkukulang kay James. Kahit sinong babae mahuhulog sa lalaking katulad niya. Siya ay walang exception. Kung para sa sarili niyang motibo o sa sekta, gusto niyang mapalapit kay James. Pinag-isipan din ni James ang ideya. Gumawa ng magandang punto si Delaney. Dahil si Tapio ang panganay na kapatid ni Delaney at dating alagad ng sekta ng Mount Thunder, tiyak na lilito siyang muli kung mananatili si Delaney sa kabisera. Gamit ang relasyon sa kanya ni Delaney, mas malalaman niya ang tungkol sa taong nagpadala sa kanya. Si Tapio ay napakalakas, kaya ang taong nasa likod niya ay tiyak. Hindi maisip ni James, ni hindi siya naglakas loob na isipin iyon. Sa pag-iisip ng mga ito, hindi maiwasan ni James ang manginig at huminga ng malalim. Gusto ko ring malaman ang pagkakakilanlan ng taong nasa likod ni Tapio. Masasabi kong hindi siya malupit na tao. Kung hindi, si Delilah ay ibinigay sa akin sa mas masamang kalagayan. Kung ikaw ay nasa kabisera, marahil ay maaari mo siyang makilala muli, at malalaman natin ang taong pinaglilingkuran niya. Pagkarinig nito, tuwang-tuwa na sumagot si Delaney, then it's settled. Babalik ako sa Mount Thunder Sect para ipaalam muna sa aking ama. Makikipagkita ako sa iyo sa kabisera pagkatapos. Sige, tumango si James. Hindi ako dapat mag-antala, kaya babalik muna ako. Sige po. Kinawian ni James ang kanyang kamay para payagan siyang umalis. Hindi na nagtagal si Delaney. Tumayo siya at nagmamadaling umalis sa Black Dragon Palace. Pinili ni James na manatili sa Black Dragon Palace at hindi agad umalis. Hinintay niyang magising si Delilah. Nakatulog sandali si Delilah. Nang magising siya, kinabukasan na. Inihatid siya ni James para mag-almusal. Pagkatapos ay nagtungo sa rehiyon ng militar para sumakay ng pribadong eroplano pabalik sa kabisera. Bago magtanghali, bumalik si James sa kabisera. Delilah, ayaw mo bang manatili sa lugar ni Thea sa ngayon? Tumingin si James kay Delilah at tinanong ang kanyang opinyon. Okay, tumango si Delilah. Matapos makuha ang kanyang pag-aproba, pinauwi ni James si Delilah. Pagpasok pa lang niya sa bakuran, nakita niya sina Thea at Maxine na nag-uusap sa gazebo. Nang makita nilang pumasok si James sa bakuran, halos magkasabay na tumayo ang dalawa. Lumapit si James sa kanila. Sinulyapan ni Thea si Delilah at nagtanong, nahanap mo siya. May nangyari ba habang nasa Mount Thunder Pass ka sa Southern Plains? Sino ang taong naghamon sa iyo sa isang tunggalian? Ito ay isang mahabang kwento. Sasabihin ko sa iyo ang lahat habang nakaupo tayo. Umupo si James. Ikinwento niya ang mga nangyari sa Mount Thunder Pass. Ano? Ang anak ng pinuno ng Mount Thunder Sect. Nagulat si Thea. Naglakbay siya sa Mount Thunder Sect at nanood ng labanan ngunit hindi niya matukoy ang taong humamon kay James. Hindi inaasahan ni Thea na isang alagad ng Mount Thunder Sect ang challenger. Oo, napabuntong hininga si James at sinabing, ito ang panganay na anak ni Jackson, si Tapio. Gayunpaman, umalis siya sa Mount Thunder Sect 10 taon na ang nakalilipas at ngayon ay naglilingkod sa iba. Hindi ko mahanap kung sino ang nasa likod niya. Habang nagsasalita, biglang may naalala si James. By the way, Thea, naaalala mo ba ang spiritual art? Ma'am, tumango si Thea at sinabing, itinuro sa akin ito ni Sir Caden,
Ngunit sinabi ni Maxine na ito ay isang napakasamang pamamaraan, kaya tumigil ako sa pagsasanay nito. Sinabi ni James, ang dahilan kung bakit nagkahiwalay sina Jackson at Tapio ay dahil sa manual ng spiritual art. Ang Mount Thunder sect ay nagtago ng manual ng pamamaraan. Noong inawi ko si Tapio, sinampal niya ako ng palad. Ang pag-atake ay hindi pangkaraniwan, kaya pinaghihinalaan ko na ito ay ang spiritual palm technique mula sa spiritual art manual. Nang marinig ito, may naalala rin si Thea. Sa kanyang matinding pakikipaglaban kay Simon, nagsagawa rin siya ng spiritual palm. Noon, naguguluhan siya kung bakit alam ni Simon ang pamamaraan. Nang marinig niya ang paliwanag ni James tungkol sa mga pangyayari, natauhan siya. Natutunan ni Thomas ang espiritual na palad mula kay Simon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1468. Sa paghusga sa kakayahan ni Thomas na madaling ma-access ang snow cover ng Mount Thunder sect, natitiyak ni Thea na tiyak na tinuruan siya ni Simon ng spiritual palm. Naguguluhan si Thea kung bakit itinuro sa kanya ni Thomas ang spiritual art, alam na ito ay isang kahabag-habag na martial art technique. Ano nga ba ang motibo ni Thomas? Kailanman ay hindi nagduda si Thea kay Thomas dahil lahat ng ginawa niya noon ay para sa kapakanan ni James. She racked her brains pero hindi niya maisip kung bakit niya tuturuan siya ng spiritual art at kung bakit niya sinigurado na hindi ito masama. Naalala ni Thea ang sinabi ni Thomas na walang masamang martial arts, puro masamang intensyon. Ang isang taong may masamang puso ay lilinggan sa landas ng kasamaan kahit na nagsasanay ng matuwid na martial art techniques. Ang mga kaisipang ito ay pumasok sa isip ni Thea. Huminga siya ng malalim at tumigil sa pag-iisip. Bumaling kay James, tinanong niya, ano ang reaksyon ng iyong katawan sa pag-atake ng palad? Saglit na nag-isip si James at sinabing, walang gaanong reaksyon bukod sa kanyang true energy na sobrang lamig at halos nanlamig ang dugo ko. Sa kabutihang palad, ang heavenly breath na aking nilinang ay kabaligtaran ng true frost energy. Kung hindi, sa pagkakataong ito, nahihirapan na ako. Kinukumpirma niya na tinamaan ka ng spiritual palm. Isang beses din nataman si Thea ng spiritual palm ni Simon. Alam niya ang kinahinatnan ng pagtama nito. Kung hindi dahil sa dugo ng spirit turtle, siya ay mapapahamak. Gayunpaman, iniwan nito ang kanyang katawan sa isang mapanganib na kalagayan. Hindi niya kailanman magagawang pinuhin ang true frost energy sa sarili niyang true energy kung hindi siya bumisita sa Medical Valley at nakuha ang cultivation method, demonic breath ng nagkataon lang. Kakaiba yon. Naguguluhan si James. Sabi niya, si Delaney mula sa Mount Thunder sect ay nagsabi na si Tapio at Jackson ay nagkahiwalay dahil sa spiritual art. Logically speaking, hindi makukuha ni Tapio ang spiritual art manual, kaya saan niya ito natutunang linangin? Kanino niya ito natutunan? Baka si Thomas. Umupo sa tabi nila, sumingit si Maxine. Mula sa aking pag-unawa, ang tanging mga taong nag-practice ng espiritual na palad ay sina Thea at Thomas. Dahil hindi pwedeng si Thea ang nagpasa sa kanya, dapat si Thomas iyon. Palagay ko hindi, umiling si Thea at sumagot, ang manual ay nakatago sa Mount Thunder sect, kaya malamang doon natutunan ni Sir Caden ang spiritual art. Dahil natutunan ito ni Sir Caden, posibleng natutunan din ng iba ang teknik na iyon. Marahil ang Grand Sect leader ng Mount Thunder sect, si Simon, ay nag-practice din ito. Umiling si James at sinabing, imposible iyon. Alam ko ang pagkatao ni Simon. Siya ay isang taong may integridad at hindi kailanman magsasanay ng isang masamang martial art tulad ng spiritual art. Mahal, hindi mo mahuhusgahan ang isang libro sa pabalat nito. Naniniwala ako sa kanya. Pagkarinig nito ay hindi na nagpumilit si Thea. Dahil nagtiwala si James kay Simon, anuman ang sabihin nito, imposibleng kumbansihin siya kung hindi man. Mapanganib lamang niyang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan kung magdoble siya. Iniba ni Thea ang usapan at nagtanong, ano ang susunod? Tumingin si James kay Delilah at sinabing, ngayong nahanap ko na si Delilah, kailangan kong mahanap ang kanyang stepfather sa lalong madaling panahon. Kasabay nito, kailangan kong lutisin ang maraming isyu sa kabisera. Nagkagulo ang kapital. Dagdag pa sa kanilang gulo, may Phantom Army na biglang sumulpat. Ayaw ni James na lumala ang sitwasyon. Kinailangan niyang kumilos at linisin ang kabisera ng mga hamak na sumasalot dito.
Tanong ni Maxine, sino ang plano mong magsimula? Siyempre naman Halvor. Nakakunot ang noo ni Maxine na sumagot, Halvor has taken away by Tobias, the commander of the Phantom Army. Kung gusto mong makapunta sa Halvor, kailangan mong labanan ang Phantom Army. Hindi ako natatakot sa kanya. Nagdilim ang ekspresyon ni James, at malamig niyang sinabi, ang Red Flame Army ay may kapangyarihang ipatupad ang batas sa buong bansa. Kumikilos ako alinsunod sa batas, kaya kung sinubukan akong pigilan ng Phantom Army, bibigyan lang ako nito ng dahilan para arestuhin sila. Hindi nakipagtalo si Maxine sa kanyang punto. Naiintindihan niya na kailangan nilang magsimula sa isang lugar. Magiging pareho ito kahit sino ang una nilang ay target. Mag-ingat ka lang. Paalala niya sa kanya. Tumango si James, at lumuwag ang kanyang ekspresyon. Nilinggan niya si Delilah at malumanay na tinanong, Delilah, alam mo ba talaga ang kinaroroonan ng iyong ama? Napailing si Delilah. Nagtanong muli si James, wala ba siyang iniwan sa iyo na anumang impormasyon o pahiwatig? Wala talaga akong kahit ano. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1469. Sabi ni Delilah, mula nang mangyari ang aksidente sa kumpanya ng tatay ko, nawala siya. Hindi ko na siya nakita, at kahit ang nanay ko ay walang alam. Kung alam ko lang, hindi sana namatay ang nanay ko ng ganito ketekot. Mahinang sabi ni James habang binababa ang tingin, my condolences. Ayos lang. Pilit na ngumiti si Delilah. Marami siyang pinagdaanan sa panahong ito at ngayon ay napagkasundoan na niya ito. Isang pagpapala na nabuhay pa siya. Napansin ni Thea ang kakaibang kapaligiran sa pagitan nila at agad na nagtanong, Honey, kailan ka lilipat? Saglit na nag-isip si James at sumagot, dapat akong magmadali dahil ang mga bagay ay maaaring magsimulang magbago kung ipagpaliban ko. Pupunta ako sa rehiyon ng militar upang suriin muna ang sitwasyon, ako. Kailangang linisin ang Red Flame Army at alisin ang lahat ng mga nunal sa loob. Pagkatapos pag-isahin ang hukbo, magsisimula akong kumilos. Sige, tahimik na tumango si Thea. Delilah, maaari kang tumira dito pansamantala. Ito ay ganap na ligtas, at walang mananakit sa iyo. Ma'am, salamat, James. Aalis muna ako. Pinaalalahanan ni James si Thea na alagaan si Delilah, pagkatapos ay nagpalit ng uniforme ng militar at sumugod sa rehiyon ng militar ng Red Flame Army. Sa sandaling si James ay pumasok sa kanyang opisina sa Red Flame Army Military Region at umupo, si Henry ay nagmamadaling pumasok sa silid. Emperor, sa wakas nakabalik ka na. Anong mali? Napatingin si James kay Henry na tila naguguluhan at galit na galit. Galit na sigaw ni Henry. Magulo ang rehiyon ng militar. Kahit na ako ay isang 3-star general, hindi ko kayang kontrolin ang Red Flame Army ng mag-isa. Una sa lahat, hindi nila ako sinunod at putol sa paghabol. Ano ang gusto mong sabihin? Nalaman ko pagkabalik mula sa Durandal na may na-promote bilang Deputy Commander sa Red Flame Army. Ang buong hukbo ay sumusunod sa utos ng Deputy Commander na ito. Oh, meron bang ganyang post? Napatawa si James nang may pagkasardonya. Siya ang commander ng Red Flame Army. Gayunpaman, ganap na hindi niya alam ang Deputy Commander na ito na palihim na na-promote sa kanyang hukbo. Naging kawili-wili ang mga bagay. Ano ang pangalan ng Deputy Commander na ito at ang kanyang background? Sinabi ni Henry, ang kanyang pangalan ay Graydon Zabel. Dati siyang naglilingkod sa asosasyong militar at may napakataas na ranggo. Sige, naiintindihan ko. Papuntahin mo siya sa akin. Okay, ipaalam ko sa kanya kaagad. Lumabas ng opisina si Henry. Umupo si James sa office chair, kinuha ang phone niya, at naglaro ng Plants vs. Zombies. Makalipas ang halos 10 minuto, itinulak ang pinto ng opisina, at pumasok ang isang lalaking nasa edad 50. Ang lalaki ay nakasuot ng Red Flame Deputy Commander robe at may 3 bituin sa kanyang balikat. Emperor, narinig kong tinawag mo ako. Ibinaba ni James ang kanyang telepono nang marinig ang boses at itinaas ang kanyang ulo. Ang taong nakatayo sa kanyang harapan ay mukhang mga 50 taong gulang. Medyo tanda ang balat niya, naka-sports na maayos, maikli ang buhok, at mukhang napaka-energetic. Bang! Hinampas ni James ang mesa. Nabasag agad ang baso sa mesa at tumalsik ang tsaa sa loob ng mesa. Nanlaki ang mga mata ni Graydon sa galit ni James.
Natigilan siya ng ilang segundo bago tumayo at nagtanong, ano ang problema, Emperor? May nangyari ba? Ikaw ay isang deputy commander, ngunit kulang ka sa disiplina. Wala ka bang manners? Tumayo si James, tinitigan siya, at sinabi sa mapanganib na tono, ito ang opisina ng emperador. Hindi ba dapat kumatok ka bago pumasok sa opisina ko? Hindi ka ba subordinate? Hindi mo ba natutunan kung ano ang gagawin kapag nakikipagkita sa isang superior sa panahon mo sa akademya ng militar? At saka, ano ang meron sa iyong nakatayong poster? Lahat ng mga salitang dapat niyang sabihin ay lumabas sa bibig ni Graydon habang nakatayo siya doon na nakanganga sa takot. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1470. Nakatayo si Graydon na may pagtataka sa loob ng ilang segundo bago bumagsak ang sitwasyon para sa kanya. Sinulyapan niya si James at napabuntong hininga, "Are you kidding me, James?" Bilang tugon sa hindi makapaniwalang pahayag ni Graydon, napatawa si James. Ngumiti siya ng husto at sinabing, "Mula ngayon, hindi ka na ang deputy commander ng Red Flame Army." Haha. Sa pagkakataong ito, tumawa si Graydon bilang tugon. "James, hindi mo pa ba naiintindihan ang sitwasyon? Bagamat ikaw ang commander ng Red Flame Army, inuokupa mo lang ang isang bakanteng upuan. Sino ang maaari mong utusan sa Red Flame Army? Sino sa mga sundalong ito ang makikinig sa iyong mga utos? Sa kabisera, wala ka ng awtoridad na ipatupad ang batas." Alam na alam ni Graydon ang sitwasyon sa kabisera. Ang kabisera ay nahahati sa ilang paksayon. Gayunpaman, sa mga paksayon na ito, wala sa kanila ang tumayo sa tabi ni James. "Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo, James. Dahil lang sa ikaw ang Dragon King at commander ng Red Flame Army, sa katangahan mong iniisip na magagawa mo ang gusto mo at haharapin ang sino mang gusto mo. Sinasabi ko sa iyo, walang sino man ang maaari mong hawakan sa kabisera." Mayabang na wika ni Graydon. Pagkatapos magsalita, tumalikod siya at walang galang na umalis. Ang mapanghamon niyang ugali ay nagpagalit kay James. Naningkit ang mga mata ni James at nagdilim. Halos hindi napigilan ang kanyang galit. "Henry," sigaw niya. Pumasok si Henry mula sa labas ng pinto. Nang makita ang malungkot na ekspresyon ni James, walang lakas niyang sinabi, "James, nakikita mo, siya lamang ang deputy commander ngunit kumikilos sa kaiyahiyang paraan. Kung ang iba ay masusunod, ang sitwasyon ay magiging mas mahirap. Humanda ka, magtatapos na ito ngayon." Hindi na hinayaan ni James na dumausdes pa ang pagsuway na ito. Ang mga taong ito ay walang batas. Ang capital ay hindi pag-aari lamang ng isang tao. Ito ay ang lungsod ng mga tao ng Sol. Sa kabisera, walang nag-iisang tao ang may karapatang gumawa ng mga desisyon. Ang mga taga-Sol ang may huling sinabi. Tanong ni Henry, paano ka gagawa ng aksyon? Magsisimula tayo sa paglilinis muna ng Red Flame Army. Tawagan mo si General Carlson para sa akin. Sige. Tumalikod si Henry at agad na umalis. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Henry kasama si Nathaniel. Si James ay hindi pamilyar kay Nathaniel, ngunit siya ay tila isang banal na tao at handang magbigay impormasyon tungkol sa lahat ng tauhan sa hukbo. Itinago ni James ang mga dokumento sa kanya. "Emperor." Pumasok si Nathaniel sa kwarto, umayos, at itinaas ang kanang kamay, sumasaludo kay James. "Tama na." Kinawian ni James ang kanyang kamay, itinuro ang sofa sa tabi niya sa lounge area, at sinabing, "Maupo ka." Lumapit si Nathaniel at umupo. Umupo si Henry sa tabi niya. Tumingin si Nathaniel kay James at sinabing, "Emperor, tinawag mo ba ako dahil may mali?" James stippled his fingers and said, "Oo naman. Nagpaplano akong kumilos." "Ha? Kumilos ka?" Nagulat si Nathaniel. "Oo." Tumanggaw si James at sinabing, "Ang impormasyong ibinigay mo sa akin dati ay naglalaman din ng ilang impormasyon tungkol kay Graydon. Ngayon na siya ang deputy commander ng Red Flame Army, sisimulan ko na siya. Emperor, nakikiusap ako sa iyong pag-isipang muli ang iyong desisyon." Nabalisa si Nathaniel, hindi ito isang sitwasyon na maaari mong balewalain. Ang lahat sa kabisera ay kasalukuyang nagkakagulo. Ilang paksayon ang umusbong at nagsanib puwersa. Kung gagawa ka ng aksyon. Bang! Ipinatong ni James ang kanyang mga palad sa mesa, galit na tumayo, at umungal,
So what if I take action against him? Gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob na sumalungat sa aking desisyon. Ngunit, ang Phantom Army. Ang mukha ni Nathaniel ay mapatla at ang kanyang ekspresyon ay medyo seryoso. Alam din ni Nathaniel ang pagkakaroon ng Phantom Army. Hindi sila ordinaryong hukbo at pangunahing binubuo ng mga sinaunang martial artist. Siya ay nag-aalala na ang Phantom Army ay humakbang upang pigilan si James sa paglalatag ng batas. Emperor, kung kikilos ka ngayon, tiyak na susubukan ka ng Phantom Army na pigilan ka. Ang Phantom Army ay hindi binubuo ng mga regular na mamamayan. Lahat sila ay makapangyarihang martial artist, at bawat isa sa kanila ay makakalaban ng ilan sa ating pinakamahuhusay na sundalo ng sabay-sabay. Paano mo pinaplano para magtagumpay ito? Aalamin ko ang mga detalye. Hinimas ni James ang kanyang mga templo. Maging ang mga sinaunang martial artist ay nakiisa na ngayon.